Walang emosyong nakaupo ang babaeng ito na nagngangalang Rochelle sa harap ng tagapayo na si Daniel nang walang sinasabi. Kahit na sinubukan siyang hikayatin ni Daniel na ibunyag ang lahat ng kanyang itinatago sa loob, nangako na tutulungan siya, nagsimulang lumabo ang paningin ni Rochelle. At nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nagbago ang kanyang paligid. Ang buwan dito ay maganda, ngunit nararamdaman ni Rochelle na tila hindi ito totoo. Una, kailangan niyang makarating sa kanyang mga magulang. Binuksan ni Rochelle ang pinto ng kwarto at nagulat siya. Kanina lang, nasa ospital pa siya, pero ngayon nasaan na siya? Isang hallway na puno ng mga kamera. Nakita ni Rochelle ang isang mensahe na nakasulat sa dingding sa dulo ng koridor, kaya tumakbo siya upang suriin ito. Ito ay nagpapaalala sa kanya na alalahanin kung sino siya, isang anghel or isang bilanggo. Tanging kapag namulat si Rochelle sa sarili ay magbubukas ang pinto sa tabi niya. Sa loob ay isang makinilya na nagsimulang gumana sa sandaling pumasok si Rochelle. Ang unang tanong nito ay ang kanyang pangalan, ang sumunod ay kung bakit nasa ospital si Rochelle. Ayaw sumagot ni Rochelle, ngunit patuloy siyang hinihimok ng makina, kaya takot na ikinwento ni Rochelle ang lahat ng dahilan kung bakit siya narito, una kung bakit siya nasa ospital. Nasaksihan niya ang isang kasawian, nakita ang isang tao na sinasaktan ng mga kriminal, kaya dinala siya sa ospital para sa psikolohikal na paggamot. Gusto lang niyang makatakas at bumalik sa kanyang mga magulang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, bumukas ang pinto sa susunod na silid, na nagpaisip kay Rochelle na ito ang daan palabas, ngunit hindi, patungo lamang ito sa elevator. Si Rochelle, na nalilito pa rin, ay pumasok. Sa sandaling isinara ang pinto ng elevator, tumunog ang isang anunsyo, na nagpapatunay na si Rochelle ay napili bilang isang sakripisyo at nagpapaalala sa lahat sa iba pang mga palapag na maghanda. Ang lugar na kinatatayuan niya ay floor B7. Sa kasalukuyan, dinadala ng elevator si Rochelle hanggang sa palapag B6, at ayon sa anunsyo, ang palapag B6 ay tinatawag na palaruan. Bumukas ang pinto ng elevator at walang choice si Rochelle kundi ang lumabas. Mabilis niyang napagtanto na isa itong gusali at kailangan niyang humanap ng paraan para makatakas. Si Rochelle ay dumadaan sa masikip na landas at isang malakas na ingay, na parang may nabasag, ang bumulaga kay Rochelle sa takot. Nang hindi alam kung ano ito, kailangan niyang tumakbo muna upang makakuha ng bentahe. Si Rochelle ay desperadong tumakbo sa dulo ng landas. Dalawang hadlang sa likod na may malaking pool ng dugo ang nagpasindak kay Rochelle, at isang ibon ang nagpakita sa bintana. Medyo nalilito si Rochelle tungkol sa isang ibon na nagpapakita sa gusali, ngunit nang makita niyang nasugatan ang ibon ay dahan-dahan niyang tinulungan ito pababa, na gustong gamutin ito. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang asasin at pinaslang ang maliit na ibon sa harap ni Rochelle. Tumawa ng malakas ang lalaking ito, pagkatapos ay lumapit kay Rochelle, pinaalalahanan siya, binibigyan niya siya ng 3 segundo para tumakas, tumakbo sa malayong lugar habang sumisigaw at nagmamakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang buhay, pagkatapos ay masisiyahan siya. Tumawa ng malakas ang lalaki na ito at nagsimulang magbilang ng hindi nag-abala pang magpaliwanag kay Rochelle. Tumalikod siya sa takot at agad na tumakbo palayo. Pumasok si Rochelle sa isang kwarto at isinara ang pinto. Lamingga-lingga siya sa paligid at agad na pumili ng tagwan. Di nagtagal, sinundan siya ng lalaki na iyon na may hawak na malaki at mahabang sandata. Isang beses niyang hinampas ang pinto, pagkatapos ay tumingin sa loob. Pagkatapos ay sinipa niya ang pinto, dahan-daang pumasok sa kwarto para tingnan. Natatakot na tinakpan ni Rochelle ang kanyang bibig, sinusubukang huwag gumawa ng anumang ingay. Ibinaba ng asasin ang kanyang sandata kung saan nagtatago si Rochelle. Buti na lang at hindi nito tinamaan si Rochelle, bagkos ay bahagyang ginulo niya ang kanyang buhok. Nang hindi marinig ang sigaw ni Rochelle, bumulong siya na malamang na hindi siya nagtatago dito, at umalis. Bahagyang binuksan ni Rochelle ang takip ng kahon upang tingnan. Pagkatapos makumpirmang wala na siya, umakyat siya. Bago siya bumalik kailangan niyang maghanap ng mas ligtas na tagwan. Bagaman sinabi niya ito, bumalik pa rin si Rochelle sa kung saan pinaslang ang ibon, na nananalangin para sa mapayapang pag-alis nito. Sa mas maingat na pagtingin, natuklasan niya na ang ibon na ito ay hindi mukhang sariling species. Kaya, mula sa kanyang bag ay naglabas si Rochelle ng isang karayom at sinulid, na nagpa siya na gawing kanyang sariling ibon. Nang matapos, nagdasal si Rochelle, pagkatapos ay umalis.
Ang lahat ng kanyang mga aksyon ay sinusunod ng assassin sa pamamagitan ng mga kamera. Tumakbo si Raquel sa isang silid nang siya ay nagpakita mula sa likuran. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya binibigyan pa ng oras si Raquel, bagkus ay direktang iniswing ang kanyang side para umatake. Sinubukan ni Raquel ang kanyang makakaya na tumakbo patungo sa elevator, sa tamang oras para takasan siya. Dinala ng elevator si Raquel sa susunod na palapag. Hindi tulad ng tiwangwang na sahig sa ibaba, ang lugar na ito ay nagpapaalala kay Raquel ng isang koridor ng ospital. Pagkalabas niya ay nakarinig siya ng kakaibang ingay, na nagpaisip kay Raquel na hinahabol siya ng lalaki, kaya tumakbo siya ng mabilis. Ngunit hindi siya, si Daniel ang tumakbo para hawakan ang kamay ni Raquel, sinusubukang pakalmeyan ang dalaga. Si Daniel ay naghihintay kay Raquel sa palapag na ito, at tiniyak niya na ang pumaslang na humahabol kay Raquel ay hindi makakaakyat dito. Pagkatapos ang dalawa sa kanila ay pumunta upang humanap ng isang paraan na makalabas ng magkasama. Ang pasilyo ay nakaharang ng napakakapal na salamin, kaya't si Daniel ay bumaling muna kay Raquel, hindi kailangang mag-alala dahil nandito siya. Kung si Raquel ay makikipagtulungan sa kanya ng mahinahon upang makahanap ng isang paraan, kung gayon ang magagandang bagay ay darating. Nakaharang ang landas na ito, kaya dinala ni Daniel si Raquel sa isa pang silid. May mensahe sa dingding na nagpapaalala kay Raquel na alalahanin ang kanyang kalikasan, alalahanin kung ano ang gusto niya. At kung iyon talaga ang kanyang mga hangarin, wala nang dahilan para manatili pa siya rito. Gayunpaman, may isang bagay na kailangang sundin ni Raquel, na ang batas. Natarante si Raquel at tumalikod kay Daniel. Ayon sa kanya, may ilang hindi nakasulat na panuntunan sa gusaling ito. At tungkol sa mga pagnanais, lahat ay mayroon nito. Ginamit niya ang kanyang sarili bilang isang halimbawa, mula pagkabata ang kanyang mga mata ay mahina, kaya't siya ay nagnanais ng magagandang mga mata tulad ng kay Raquel. Sa sandaling matapos siyang magsalita ang kanyang mukha ay nagiging masama. Tapos hinihila niya si Raquel papunta sa operating room. Nakangiti si Daniel, hiniling kay Raquel na ibigay ang kanyang mga mata sa kanya, nakakatakot kay Raquel. Nang makita ito, si Daniel ay nagpakita ng pagkadismaya dahil ang mga magagandang mata ay hindi dapat maglaman ng takot. Sa puntong ito, hiniling ni Daniel kay Raquel na tulungan siya sa isang bagay. Sa likod ng kwartong kinatatayuan nila ay may isa pang kwarto na may gustong ipakuha sa kanya ni Daniel si Raquel. Nang makita si Raquel na tila hindi naaalala, binigyan siya ni Daniel ng pahiwatig tungkol sa isang uri ng kemikal na gamot. Bagamat wala pa ring naiintindihan si Raquel, napilitan siyang umalis. Pagpasok sa madilim na silid, nagulat si Raquel sa takot nang makita niyang puno ito ng mga artificial na mata. Sa sandaling ito ay nagpakita si Daniel sa kanyang likuran, na nagpapaalala kay Raquel na alalahanin ang kanilang pagkikita sa labas ng ospital pero wala pa ring maalala si Raquel. Pagkatapos, gaya ng hiniling ni Daniel, iniabot niya ang mga mata sa likod niya sa kanya. Ngumiti si Daniel, pinaalalahanan si Raquel na ilalagay niya ang mga artificial na mata, at dapat maghintay si Raquel dito. Kung maglakas loob siyang tumakas, pagsisisihan niya ito. Sa ngayon ay kinumpirma ito ni Raquel, ang lalaking ito ay hindi ang Danny na minsan niyang nakilala. Kailangan niyang makatakas dito. Ang pinto ay mahigpit na nakalock, kaya kinuha ni Raquel ang isang bakal mula sa sahig, sinusubukang buksan ito. Sa wakas ay nagtagumpay siya, ngunit sa sandaling ito ay nagpakita si Daniel sa kanyang likuran. Gaya ng binala niya noon, kung maglakas loob si Raquel na tumakas ay haharapin niya ang mga kahihinatnan. Pinilit ni Daniel si Raquel na humiga sa kama, pagkatapos ay ipinakita ang mga mabagsik na ngiti na iyon. Si Raquel ay natatakot na sumusubok na magmakaawa sa kanya na palayain siya, kailangan niyang bumalik sa kanyang mga magulang. Masayang nakangiti pa rin si Daniel, inaalo si Raquel na huwag mag-alala dahil hinihintay na siya ng kanyang mga magulang sa impyerno. Nang malapit na niyang dukutin ang mga mata ni Raquel, biglang nagpakita ang assassin mula sa floor B6, hinampil siya ng side at agad siyang pinaslang. Pagkatapos ay tumawa ng malakas ang assassin na ito, na nagbibigay kay Raquel ng isa pang pagkakataon na tumakas. Ngunit sa puntong ito ay wala nang tiwala si Raquel at nakahiga na lamang ng hindi kumikibo. Ang taong ito ay mayroon ding mga panuntunan tungkol sa hindi pagpaslang sa mga taong nawalan ng gana, tulad ni Raquel.
Sa sandaling ito ay tumunog ang isang anunsyo, dahil ang B6 floor assassin ay lumabag sa panuntunan ng pagpaslang ng isang tao mula sa floor B5, siya ay magiging isang sakripisyo, ibig sabihin mula ngayon siya ay hahanapin. Pagkatapos noon ay umalis din agad ang assassin, hindi pinapansin si Raquel. Hindi pa rin kumikibo si Raquel at sa subconscious ni Raquel ay alam na niya ngayon na hindi na siya dapat mabuhay. Pumunta ang assassin sa elevator at sumipa ng malakas, ngunit hindi pa rin bumukas ang elevator para makatakas siya. Maya-maya pa ay humakbang si Raquel sa harapan niya. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, humihiling sa kanya na bigyan siya ng isang pabor, na tapusin siya. Pagkarinig nito ay samuka agad ang assassin. Pinagalitan niya si Raquel na wala siyang oras makipaglaro sa mga baliw na katulad niya. Kung wala siyang gagawin, buksan ang pinto sa likod. Sinusubukan pa rin ni Raquel na humingi ng pabor sa kanya, kung bubuksan niya ang pinto, tatapusin ba niya siya? Ang assassin ay hindi tumanggi or sumang-ayon, hinihimok lamang si Raquel na mabilis na buksan ang pinto kung maaari. Naunawaan ni Raquel at tumalikod upang tumungo sa ibang lugar. Dumiretso si Raquel sa kwarto ni Daniel. Kakasabi niya lang na ito ang floor niya. Habang sinisipa ng assassin ang pinto ay bumukas ito. Kinuha ni Raquel ang susi sa bulsa ni Daniel at dinala dito. Sa pagkakita kay Raquel na napakatalino at mabilis, binigyan siya ng papuri ng assassin, pagkatapos ay tinutok ang kanyang armas sa kanyang leeg. Gaya ng hiniling ni Raquel, ipinangako niyang tatapusin siya. Ngunit kailangan muna nilang makatakas mula sa impyernong ito. Kung makaalis sila dito, tiyak na mas matutuwa si Raquel, at doon niya ito tatapusin. Sa puntong ito tinanong ng assassin ang pangalan ni Raquel. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Zachary. Partikular na pinaalalahanan ni Zachary si Raquel na huwag gumawa ng anumang kalabisan dahil napipilitan siyang tapusin ang mga may saya, ngunit malamang na hindi ito mahalaga. Tumalikod si Zachary para pumasok sa elevator at ang walang kaluluwang mga mata ni Raquel ay nagsalita na sa kanyang sagot. Nakatayo sa elevator, sinimulan ni Zachary na tanungin si Raquel tungkol sa lalaking Danny na iyon. Hindi sumagot si Raquel, bagkos ay tinanong niya si Zachary. Siyempre walang alam si Zachary tungkol sa lalaking Danny na iyon. Gusto lang niyang pumaslang, yun lang. Bumukas ang pinto ng elevator. Nakarating na sila sa floor B4 at si Zachary ay patuloy na sumusulong. Sa puntong ito, nagsalita si Raquel para ipaalala kay Zachary na may natuklasan siya sa tubig. Walang pakialam si Zachary, hinimok lang niya si Raquel na umalis ng mabilis. Naisip ni Raquel na pamilyar si Zachary sa gusaling ito, ngunit ang sagot ni Zachary ay ganap na naiiba sa iniisip ni Raquel, pumunta siya rito para lamang bigyang kasiyahan ang kanyang libangan sa pagpaslang, at sigurado si Zachary na ang mga taong iyon sa ibang palapag ay may katulad na libangan. Sinundan ni Raquel si Zachary. Pagkaraan ng ilang sandali ay medyo nalilito siya sa lumalabas sa harap ni Zachary, ngunit agad na nakilala ni Raquel na ito ay isang sementeryo, hindi nakakagulat na amoy lupa ito. Bamantong hininga si Zachary, pagkatapos ay patuloy niyang tinawag si Raquel para sundan siya. Nagalit si Zachary nang makita si Raquel na nakatitig sa puntod, ngunit sa puntong ito ay nakahanda na si Raquel na humiga dito, kaya hindi na nag-abalang hawakan siya ni Zachary. Sa paglalakad ng kaunti pa, nagpakita ang isang lapida na may nakasulat. Hindi marunong magbasa si Zachary, kaya kailangan niyang hayaan si Raquel na magsalin para sa kanya. Sinasabi nito, tanggapin ang mabubuting tao sa lupain ng Panginoon. Ang mga pinili ay aalis sa kanyang mainit na yakap, at ang mga taksil ay makukulong dito magpakailanman. Humakbang si Raquel papunta sa pinakamalaking lapida. May nakasulat din doon, at yun ang pangalan niya. May naghanda na nitong libingan para kay Raquel. Inis na inis ni Zachary na para bang dito na masasawi si Raquel. Itinaas niya ang kanyang side, gustong sirain ang libingan na ito, ngunit sa takot na baka masira ang kanyang armas ay huminto siya. Lumingon si Zachary para himukin si Raquel na sundan siya, ngunit si Raquel ay nakatayo lang. Galit na galit si Zachary ngayon at itinapat sa leeg ni Raquel ang armas niya. Ayaw niyang masawi dito kasama siya. Pagkalabas niya ay tutuperin niya ang hiling ni Raquel, kaya huwag nang umarte. Itinuro ni Raquel ang likod ng libingan, may makitid na agwat. Nagboluntaryo siyang pumasok at humanap ng paraan palabas. Medyo nag-aalala si Zachary na tatakas si Raquel,
Ngunit pagtingin sa gaanong mga mata plus ang assurance niya na hindi siya tatakbo, napabuntong hininga na lang si Zachary at hinayaan si Raquel na umalis. Hiniling pa ni Raquel kay Zachary na manatili dito at magpatuloy sa paghahanap. Maaaring may mga lihim na mekanismo na hindi pa nila alam. Agad na sumigaw si Zachary sa kanyang pagtanggi, hindi man lang siya marunong magbasa, kaya paano siya makakatuklas ng mga sikretong mekanismo. Ngunit naniniwala pa rin si Raquel na magagawa ito ni Zachary. Bago gumapang sa loob, partikular na itinuro ni Raquel kay Zachary ang isang huling bagay, kung maaari, umaasa siyang hindi sisirain ni Zachary ang kanyang libingan. Pagpasok sa lagusan, kumikislap ang mga ilaw kasabay ng isang baliw na tawa ng isang tao. Gayunpaman, hindi natakot si Raquel at patuloy lang siyang sumusulong. Sa dulo ng landas ay may nakakandadong pinto na hindi mabuksan ni Raquel. May mga bagay sa paligid, kaya tinignan agad ni Raquel. Binasag niya ang selyo sa pisara na may kalakip na liham. Ang mga liham na ito ay iniwan dito para basahin ni Raquel. Sa sulat, gustong makilala ng misteryosong tao si Raquel, ngunit pinigilan ito ng mga lalaking iyon sa ibang palapag. Kaya para salubungin siya sa palapag na ito, gumawa siya ng libingan para dito magpakailanman si Raquel. Sa labas, nakahanap si Zachary ng piko, binasag ang isang lapida, at agad na nabalisa, na nasisiyahan sa pagbagsak ng iba pang mga libingan. Kahit papaano ay tumama ang nagkalat na lupa at mga bato sa isang nakatagong mekanismo, kaya't nabuksan ang pinto na nakaharang sa daraanan ni Raquel. Si Raquel, walang pag-aalinlangan, ay patuloy na pumasok sa loob. Nakahanap si Raquel ng isang kwarto na parang isang document room. Sa mesa ay isang file na malinaw na nagtatala ng lahat ng impormasyon ng mga biktima sa gusaling ito. Mayroong kahit na dokumentasyon tungkol kay Raquel at sa lalaking Zachary na iyon. Sa labas, si Zachary ay baliw pa ring sinisira ang lahat. Lahat ay winasak niya na ang libingan na lamang ni Raquel ang natitira. Itinaas ni Zachary ang piko, papasok na sa gawain, ngunit naalala ang bilin ni Raquel. Kaya tumigil si Zachary at itinapon ang piko. Sa sandaling ito ay bumalik si Raquel at sinabi kay Zachary ang lahat. Ipinakita niya ang information sheet ni Zachary at sinimulang basahin ito sa harap niya. Nagdilim ang mukha ni Zachary nang idikit niya ang kanyang sandata sa leeg ni Raquel at tinanong siya pagkatapos basahin ang lahat ng ito, ano ang pakiramdam ni Raquel? Natatakot ba siya sa kanya? Mahinahong sagot ni Raquel na syempre hindi siya natatakot. Kaya nagkwento si Zachary kay Raquel. Minsan ay mayroon ding sumasagot tulad niya, ngunit nang habulin siya ng babaeng iyon ay biglang tumakbo palayo. Kung hindi natatakot, bakit tumakbo? Ayaw niya sa mga sinungaling, kaya pinapunta niya agad sa ibang realm ang dalaga. Matapos makinig, hindi pa rin maintindihan ni Raquel kung ano ang ibig sabihin ni Zachary sa kwentong ito. Ibig bang sabihin kung tatakbo siya ay tatapusin siya nito? Kung ganun ay mas mabuti. Nang marinig ito, naalala ni Zachary na hiniling sa kanya ni Raquel na tapusin siya. Wala talagang kinalaman ang kwentong ngayon lang. Binago ni Zachary ang paksa sa ibang bagay, maaaring umalis si Raquel ng napakatagal at matagpuan lamang ang kaunting impormasyong ito. Siyempre hindi, natuklasan din ni Raquel ang isa pang pinto, ngunit hindi niya ito mabuksan, kaya bumalik siya dito. May boses din na nagsasabing alam niya ang gusto ni Raquel. Sa puntong ito ay kinuha na ni Zachary ang piko. Ang libingan ni Raquel ay hindi bagay dito, kaya bakit ito hahayaan? Masasawi lang si Raquel kapag nakatakas siya sa lugar na ito. Hindi pinansin ni Zachary si Raquel at binasag ang kanyang libingan, pagkatapos ay hayagang umalis. Dumilim ang mukha ni Raquel, ngunit kailangan pa rin niyang sundan ito. Pagdating sa elevator ay nakalock pa rin ito at hindi nila ito mabuksan, kaya itinuro ni Raquel ang tubig. Maaring mayroong isang bagay sa ibaba doon, dapat bumaba si Zachary para hanapin ito. Biglang tinawag ni Raquel si Zachary, curious siya kung tatapusin ba talaga siya ni Zachary. Nagalit si Zachary at nagsalita ng masama kay Raquel. Kung ano ang ipinangako niya ay gagawin niya at kung nagmamadali si Raquel, magpakasawi na lang para mabilis. Agad namang tumanggi si Raquel, hindi niya magagawa iyon dahil itinuro ng Diyos na ang pagpapakasawi ay isang napakalaking kasalanan. Nang marinig ito, tumalikod si Zachary at hiniling kay Raquel na gawin ang isang bagay, kung si Raquel ay maaaring umiyak or ngumiti ngayon, tatapusin niya siya kaagad.
Kaya pilit nang ngumiti si Raquel, ngunit ang walang kaluluwang mga mata niyang iyon ay hindi makapagbigay interes kay Zachary. Pinaalis niya si Raquel para ipagpatuloy ang paghahanap sa ibang lugar. Kaya't nakipagsiksikan si Raquel sa koridor kanina at biglang lumabas sa lupa ang isang sulat na may bulaklak. Malinaw na naaalala ni Raquel na wala ito dito ngayon. Pinulot niya ito para tingnan kaagad. Samantala, nakita ni Zachary na masyadong malamig ang tubig at hindi na niya ito matiis. Bumalik siya sa libingan para hintayin si Raquel. Nang makitang nawala si Raquel ng napakatagal ay iniisip niya kung tumakas na ba si Raquel, pagkatapos ay itinanggi niya ito kaagad dahil ngayon lang, nakatingin sa walang kaluluwa niyang mga mata, alam ni Zachary na gustong masawi ni Raquel. Sa sandaling ito ang lahat ng mga ilaw sa lugar ay na-turn off, na sinamahan ng isang baliw na tawa. Mula sa kadiliman ay nagpakita ang isang lalaking nakasuot ng bagay sa ulo, sinisisi si Zachary sa pagsira sa mga libingan dito. Ang buckethead guy ay naglagay ng maraming pagsisikap sa paglikha ng isang libingan para kay Zachary, ngunit si Zachary ay may puso na sirain ito, sayang naman. Natatawa si Zachary na isa lang itong sira-sirang libingan. Ang lalaking ito ay nag-cross ang kanyang mga bisig, na dumaan sa mukha ni Zachary at nakipagtalo pabalik na para sa kanya ito ay isang libingan na angkop para kay Zachary. Galit na galit si Zachary, kung mahilig siya sa mga libingan, hahayaan niya muna siyang mahiga dito. Iniswing ni Zachary ang kanyang side para umatake, ngunit naiwasan ito ng lalaki. Sa puntong ito ay ipinaalala niya muli kay Zachary na ang kanyang pangalan ay Edgar, itigil ang pagtawag sa kanya ng bata sa lahat ng oras. Sinira na ni Zachary ang puntod ni Raquel, kaya plano ni Edgar na gumawa ng isa pa para sa kanya. Patuloy na umaatake si Zachary habang umiiwas lang si Edgar at sinasabi kay Zachary ang tungkol sa kanyang sarili. Simula pa lang ng pagkakakilala niya kay Raquel ay nahulog na ang loob ni Edgar sa kanya. Gayunpaman, ang magagawa ni Edgar ay gumawa lamang ng mga libingan para sa mga sawi, ngunit iyon ay tungkol dito. Ang lalaking ito ay ganap na hindi makadama ng kanilang mga damdamin. Para kay Edgar, hindi maganda lang ang mga nakatambay. Sa kabaligtaran, si Raquel ay nagdadala sa kanya ng matinding damdamin na tinatawag ni Edgar na pag-ibig. Kaya naman gusto ni Edgar na gumawa ng magandang libingan para kay Raquel para mahiga si Raquel sa magandang libingan na iyon. May layunin na si Edgar, siya ang papaslang kay Raquel. Walang pakialam si Zachary sa mga libingan na ginawa ni Edgar. Iniswing niya ang kanyang side para umatake muli, ngunit umiiwas pa rin si Edgar at tumungo sa dilim. Bumukas muli ang mga ilaw sa lugar, ngunit nawala na si Edgar sa kung saan. Samantala, bumalik na si Raquel sa document room. Hindi tulad ng dati, ang nakalock na pinto ay nakabukas na nagpapakita ng itim na pasilyo sa likod, ngunit kahit papaano ay may inihanda na flashlight para kay Raquel sa stand. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang at kinuha ito ni Raquel at nagpatuloy sa pagpasok. Matapos maglakbay ng kaunti pa ay muli niyang natuklasan ang isang liham sa lupa, at kinuha ito ni Raquel para tingnan. Nasa liham pa rin ang karaniwang nakakaaliw na mga salita, alam ni Edgar kung ano ang nais ni Raquel, at kung gusto niya talagang masawi, tutulungan siya nitong matupad ang kanyang hiling. Kailangan lang sabihin ni Raquel na oo. Habang binabasa niya ito, nagtaas ng boses si Edgar at nagpakita sa likod ni Raquel. Medyo natakot siya at umatras. Mahinahon pa ring hinihikayat siya ni Edgar na huwag matakot. Hindi niya ito tatapusin ng walang dahilan tulad ng mga taong nasa ibang palapag, lalo na si Zachary, isang assassin na walang aesthetics. Ibinuka ni Edgar ang kanyang mga kamay upang salubungin si Raquel, na inihayag sa kanya na alam niya ang lahat tungkol sa kanya, mula sa kanyang mga magulang hanggang sa kanyang mga kaibigan. Kaya hindi na kailangang mag-alala ni Raquel tungkol sa anumang bagay. Hindi pa rin maintindihan ni Raquel kung bakit kailangan niyang pumunta dito. Nang makitang nakalimutan na ni Raquel, ayaw magpaliwanag ni Edgar. Ang mahalaga ngayon ay matulungan niya si Raquel na matupad ang kanyang hiling, kailangan lang sabihin ni Raquel na oo. Sa labas ng libingan ay matagal nang naghintay si Zachary. Napagtanto din niya na sinusubukan ni Edgar na gambolain siya sa puwang na pinasok ni Raquel. Sinubukan ni Zachary na tumawag, ngunit walang sumasagot. Gusto ni Zachary na pumasok ng masama, ngunit ang daanan ay masyadong maliit. Hindi siya makakapuslit. Patuloy na umaatras si Raquel kay Edgar. Hinayla pa rin ni Edgar ang kanyang palapalapit kay Raquel,
Pinayuhan siya na tutuparin niya ang hiling ni Raquel, kaya hindi na kailangan si Zachary. Nagdadalawang isip pa si Raquel dahil kung masasawi siya dito ay hindi rin makakatakas si Zachary sa gusaling ito. Sa panig ni Zachary, pagkatapos na subukan ang lahat ng paraan ngunit hindi makapasok sa puwang na iyon, kailangang tumakbo si Zachary upang maghanap ng ibang paraan. Nakarating siya sa isang dead end at biglang narinig ang boses ni Raquel sa kabilang panig ng dingding. Kaya't napasandal si Zachary sa dingding at tinawag si Raquel. Nagalit si Edgar nang marinig ang boses ni Zachary, kaya lumingon si Edgar para bigyan si Raquel ng pagpipilian, gusto ba niyang tapusin siya ni Zachary or siya ang papaslang sa kanya. Lumuhad pa si Edgar, inanyayahan si Raquel, na nangakong ibibigay sa kanya ang pinakamagandang kasawian. Ang mga salitang ito mula kay Edgar ay nagtiwala sa kanya si Raquel. Inabot niya ang kamay niya at halos hawakan niya ang kamay niya. Nakatayo sa kabilang panig ng pader, narinig ni Zachary ang lahat at isinumpa si Edgar, ang pagpaslang sa isang taong nawalan na ng gana na mamuhay tulad ni Raquel ay walang estetik na kagandahan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Raquel na sa gusaling ito ay maraming tao ang gustong pumaslang sa kanya, ngunit hindi pinapayagan ni Zachary na mangyari iyon dahil nanumpa siya sa Diyos na siya ang makakapaslang kay Raquel. Nang marinig ito, napagtanto ni Raquel at hiniling kay Zachary na basagin ang pader. Tuluyan ng giniba ni Zachary ang pader at doon na umalis si Edgar. Nagtago siya sa kadiliman, nagpapakita ng matinding pagkadismaya kay Raquel ngunit binibigyan pa rin niya si Raquel ng isa pang pagkakataon para sa kanya. Naidudumihan lang siya ni Zachary, kaya siguradong hihintayin niya si Raquel sa ibang lugar bago ito tapusin. Matapos tuluyang maglaho ang boses ni Edgar, si Raquel na walang kaluluwang mga mata ay patuloy na nagtatanong kay Zachary tungkol sa kanyang pangako kanina. Galit na itinulak ni Zachary si Raquel sa dingding, ipinahayag na ayaw niya sa pagsisinungaling at kung ano ang sinasabi niyang gagawin niya. Naiintindihan na ngayon ni Raquel, susubukan niyang maging kapaki-pakinabang para mapaslang siya ni Zachary. Pagkatapos nito ay nagpatuloy sila sa pag-usad. Sinabi ni Edgar na hihintayin siya nito, kaya sigurado si Raquel na muli niyang makakatagpo ang lalaking iyon. Tiyak na, tulad ng hinulaan, pagkatapos lumipat ng ilang sandali ay nakatagpo nila si Edgar. Kasalukuyang nalulungkot si Edgar dahil hindi siya pinili ni Raquel na wakasan ang kanyang buhay. Para kay Raquel ang dahilan ay napakasimple, dahil si Zachary ay nanumpa sa Diyos na tatapusin niya siya, ngunit si Edgar ay hindi naniniwala sa Diyos. Sa gusaling ito ay hindi magkakaroon ng mga bagay tulad ng mga pagpipilian at kalayaan. Ang trabaho ni Edgar ay pumaslang ng mga tao, at kasalukuyang nasa palapag si Raquel. Sa ngayon ay wala nang mapagpipilian. Si Edgar ay sumugod sa pag-atake, na gustong kunin ang buhay ni Raquel. Siyempre hindi siya papayagan ni Zachary kung ano man ang gusto niya. Napakalakas ni Zachary, at alam ni Edgar iyon. Gayunpaman, ito ang kanyang palapag, at magkakaroon siya ng mas malaking kalamangan kaysa kay Zachary. Ang mga ilaw sa silid ay na-off, ang lahat ay naglalagay sa kadiliman. Ang isang sepulchre na tulad ni Edgar ay nakakakita sa lugar na ito, ngunit hindi nakikita ni Zachary. Si Edgar, sa kanyang kalamangan, ay parehong lumalaban at tinutuya si Zachary. Si Zachary ay iniindayog lamang ang kanyang side ng marahas, pagkatapos ay naiinis at tinawag si Raquel upang i-on ang switch. Pipigilan na sana ni Edgar si Raquel, ngunit kahit papaano ay biglang tumayo si Zachary na humarang sa daraanan ni Edgar, na labis na nagpahanga sa lalaki, ito dapat ang tinatawag nilang fighting instinct. Tumakbo si Raquel hanggang sa hanapin ang switch para buksan ang mga ilaw. Sa puntong ito ay nakakita siya ng isang libingan na natatakpan ng mga bulaklak doon. Biglang sumulpat si Edgar, tinamaan si Raquel sa tiyan. Ang libingan na ito ay hinukay niya bilang regalo para kay Raquel. Pagkatapos niyang mahiga doon ay nangako si Edgar na gagawin siyang magandang lapida. Dumiretso si Raquel sa libingan, isang magandang tanawin, bulalas ni Edgar, at naghahanda na tapusin si Raquel. Sa mga sandaling ito ay biglang binuksan ni Raquel ang flashlight sa kanyang kamay, pinakinang ito sa mukha ni Edgar at nabulag siya. Nagmamadali siyang nakawin ang controller sa kamay ni Edgar at binuksan ang mga ilaw sa silid. Hinihintay lang ito, nagpakita si Zachary at inatake si Edgar. Ibig sabihin, natalo si Edgar. Pinaslang agad ni Zachary ang lalaking ito gamit ang isang pag-atake.
Pagkatapos ay sinisipa niya ang lapida, muling tinatakpan ang kabaong na iyon. Naging tahimik na naman ang eksena. Si Zachary ang unang nagsalita, hinihimok si Raquel na hanapin ang elevator. Maaaring kontrolin ni Edgar ang mga ilaw at dilim sa silid na ito ng lubusan salamat sa controller, kaya nahulaan din ni Raquel na nandito ang switch ng elevator. Siya ay random na pinindot ang isang pindutan at ang kalapit na talon ay tumigil sa pag-agos, na nagpapakita ng isang direktang landas sa elevator para sa kanila. Nakatayo sa loob, patuloy na tinatanong ni Raquel si Zachary kung nagawa na ba niyang mabuti. Sa ngayon ay binigyan na rin ni Zachary si Raquel ng papuri. Gaya ng ipinangako, kapag nakatakas silang dalawa sa gusaling ito, ibibigay ni Zachary ang kasawian kay Raquel. Huminto ang elevator sa floor B3, hindi dumiretso sa final floor pero huminto sa kalagitnaan ng ganito, na medyo naiinis si Zachary. Lumabas si Raquel para tingnan ito at mukhang isang kulungan ang lugar na ito. Ang humaharang sa kanilang dinadaanan ay isang baradong gate na nakalock na. Tumalikod si Raquel para sabihin kay Zachary, syempre alam na niya ang problemang ito, pero ito ang kailangang lutasin ni Raquel. Kaya nag-isip sandali si Raquel, pagkatapos ay nakiramdam sa kanyang bulsa. Dahil dito ay labis na na-curious si Zachary kung ano ang nasa bulsa ni Raquel. Ito ay isang karayom at sinulid, bulalas ni Raquel, na nagpaisip kay Zachary na si Raquel ay may kakayahang mag-unlock ng mga kandado na parang isang magnanakaw. Walang paraan na alam ni Raquel ang kasanayang iyon. Bukod dito, ang mga bakal na ito ay walang kahit isang butas ng susian upang mabuksan. Inis na si Zachary ngayon at tinabi si Raquel. Hinampas niya ang kanyang armas sa mga bakal, ngunit masyadong matigas ang mga ito. Wala nang magagawa si Zachary at sa sandaling ito tumunog ang alarma ng bilangguan. Isang machine gun ang ibinaba mula sa kisame na ikinagulat ni Zachary. Mabuti na lang at mabilis na nag-react si Zachary at hinayla si Raquel pabalik, na nagligtas sa buhay ng dalaga. Kasunod nito ay isang nakakainis na tawa, na tinatanggap sina Zachary at Raquel sa kanyang kulungan. Ipinakilala niya ang sarili bilang hukom, at sa kulungang ito, may kapangyarihan siyang magpasya sa kapalaran ni Zachary. Nagalit si Zachary at sumigaw na wala siyang pakialam sa gusto niya. Hinihiling niyang buksan niya kaagad ang pinto para sa kanila at pumayag naman siya agad. Ang reaksyon at kakayahan ni Zachary ay ngayon lang natugunan ang mga kondisyon upang makapasok sa unang pinto. Nagninangning ang mga ilaw sa kanilang mga mukha kasabay ng pagbati ng paputok, at pagkatapos ay binuksan ang mga bakal para makaalis sila. Medyo natulala si Raquel kapag tinatawag siyang kriminal pero walang pakialam si Zachary dito. Sinenyasan lang niya si Raquel na mabilis na sumunod sa kanya. Sa paglalakad ng kaunti sa hilera ng mga selda, sinubukan ni Raquel na buksan ang ilang silid, ngunit lahat ay nakalock. Kaya, nagalit si Zachary, tumingin ng diretso sa kamera, at nagsimulang magsalita ng masama sa hukom. Kung hindi niya bubuksan ang pinto, paano sila pupunta? Mahinahon pa rin niyang tugon kay Zachary. Kung titignan si Zachary ng ganyan, hindi siya masyadong matsyagano. Hindi naghihintay na matapos ang kanyang makeup, ngunit humihiling na. Dapat nilang malaman na ito ay isang kulungan at sila ay mga kriminal. Bilang mga kriminal, dapat silang magdusa. Sa puntong ito, binuksan ng babaeng hukom ang isang silid para sa kanila, simula sa unang parusa. Sa kwartong ito, may kamera, at ang una nilang gawain ay kumuha ng mga portrait na larawan tulad ng mga kriminal. Kung paano dalhin ang mga ito ay nasa desisyon ni Zachary at Raquel, ngunit syempre, dapat din silang magsuot ng mga name tag. Kaya, atubili silang kumuha ng litrato. Marahang isinulat ni Raquel at isinabot ang name tag para kay Zachary. Hindi siya payag, nakatayo at nalilikot, paulit-ulit na pinapaalalahanan siya ni Raquel. Kung hindi siya tumayo ng tuwid, malabo ang larawan. Pagkatapos ng litrato ni Zachary, si Raquel naman. Hindi marunong kumuha ng litrato si Zachary, kaya mas malabo kaysa sa maduming pelikula ang kinunan niya kay Raquel. Walang pakialam si Zachary at itinapat ang litrato sa kamera. Gayunpaman, pinapayagan pa rin sila ng babaeng hukom na makapasa. Pagpasok sa isang bagong pasilyo, maraming iba't ibang mga guhit sa dingding. Iniisip ni Zachary na masyado silang hindi kaaya-aya at pinipintasan sila. Sinisisi ng babaeng hukom si Zachary dahil ang lahat ng ito ay mga guhit na pinaghirapan niyang gawin.
Higit pa rito, hindi lamang sila walang isip na mga guhit. Inilalarawan ng mga guhit na iyon ang mga uri ng mga parusa para kina Zachary at Rochelle. Hinahayaan sila ng babaeng hukom na malayang pumili ng susunod na parusa. Walang pakialam si Zachary at kinaladkad si Rochelle paarap. Pagbukas ng pinto sa isang kwarto, pinapasok ni Zachary si Rochelle para mag-check muna. Sa loob ay mga manikang gawa sa kahoy. Pagkapasok ni Zachary ay isinara na rin ng kwarto ang pinto nito. Galit na galit si Zachary, hinihingi si Rochelle na gawin ang isang bagay. Sinabi niya na magiging kapaki-pakinabang siya, tama ba? Nang walang pagpipilian, kailangang makinig si Rochelle kay Zachary at maghanap ng mga mekanismo, habang si Zachary ay maaari lamang umupo sa gilid at magreklamo. Ngunit hinanap niya ang lahat at walang nakitang mekanismo. Galit na galit si Zachary at gustong sirain ang mga manika sa kwartong ito. Ayaw ni Rochelle ng ganoon dahil walang kasiguraduhan kung ano ang maaaring mangyari. Kaya naman, humanap agad si Zachary ng upuan na mauupuan. Pinayuhan siya ni Rochelle na walang ekspresyon pa rin na bumangon na siya dahil electric chair ito na ginagamit sa pagpaslang. Nang matapos siyang magsalita, na-off ang ilaw sa kwarto. Nilagay ang isang kurtina para matakpan kung saan nakaupo si Zachary. Sa oras na ito ay binuksan, si Zachary ay nakakandado ng mahigpit sa upuan. Kaagad pagkatapos, ibinaba ang isang TV. Nagpapakita ang babaeng hukom sa screen, na muling ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Catherine, tinatanggap sila sa susunod na parusa. Nang makita si Zachary na nakaupo sa electric chair ay parang baliw na tumawa si Catherine. Hiniling ni Zachary kay Catherine na palayain siya, ngunit walang paraan para palayain ang isang kriminal. Pinindot ni Catherine ang isang button at agad na nakuryente si Zachary. Ngunit pagkatapos ng pagkakuryente na iyon, buhay pa rin si Zachary, na lalong naging interesado kay Catherine. Hindi lang asasin, halimaw din si Zachary. Tulad nito, kailangan niyang bigyan ng pagkakataon si Zachary na mabuhay. Ang taong magpapasya sa kapalaran ni Zachary ay si Rochelle. Kung masolve ito ng dalaga, saka pakakawalan ni Catherine si Zachary. Gayunpaman, sa oras na niresolba ito ni Rochelle, patuloy niyang isa sa ilalim sa kuryente si Zachary. Binigyan ni Catherine si Rochelle ng pahiwatig. Nagsisimula na ngayong gumalaw ang mga manika. Sa kwartong ito, titignan ng mga manunood ang magdedetermina ng kapalaran ni Zachary. Nang matapos siyang magsalita, pinaandar ni Catherine ang electric current, dahilan para mapasigaw si Zachary sa sakit. Hinawakan ni Rochelle ang sandata ni Zachary, at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Isa-isang hinampas ni Rochelle ang side sa ulo ng mga manika hanggang sa masira ang huling manika, at pagkatapos ay humihinto din ang electric current. Nang makitang nakaupo si Zachary na hindi kumikibo, naisip ni Rochelle na nasawi na siya. Tumakbo si Rochelle para tawagan si Zachary at sa wakas ay tumayo si Zachary, sinisisi si Rochelle dahil sa masyadong mabagal na pagtatrabaho. Buhay pa si Zachary, kaya hindi gaanong nag-aalala si Rochelle. Kung masawi si Zachary, mahihirapan siya. Kinuha ni Zachary ang kanyang side at hinampas ang screen, nanunumpa na tatapusin niya ang babae na si Catherine, at tawa ng tawa si Catherine sa camera. Salamat sa pagsisikap ni Rochelle, napagpasyahan niyang idaan si Zachary sa pintong ito. Ngunit sa kanyang kulungan, hindi lang isang uri ng parusa, marami pa. Dapat dahan-dahan silang i-enjoy ni Zachary. Napabuntong hininga si Zachary at saka kinaladkad si Rochelle. Ang pintuan na papasukin niya ay may simbolo ng bungo sa labas, ngunit ito na ang tanging paraan. Alam nilang delikado, kailangan pa nilang pumasok sa loob. Sinundan ni Rochelle si Zachary. Pagpasok pa lang nila ay sumara na rin ang pinto ng kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, sa kwartong ito, iisa lang ang bangkay. Muling lumabas si Catherine sa screen at nagsimulang ipaliwanag ang gawain para sa kanila. Isa itong silid na espesyal na idinisenyo niya, na pinipigilan ang hangin sa loob na dumaloy sa labas. At dahan-dahan niyang ilulunsad ang nakalalasong gas sa silid na ito. Kung ayaw masawi ni na Zachary at Rochelle, kailangan nilang gumawa ng paraan para makatakas dito. Siyempre, para sa drama, lilimitahan niya ang oras at mag-iiwan lamang sila ng isang gas mask. Kaagad itong ibinigay ni Zachary kay Rochelle, ngunit hindi ito kailangan ni Rochelle dahil ito ay makahahadlang sa kanyang paningin. Habang nalulunsad ang poison gas sa silid, nagsimulang magkalkula si Rochelle.
Sa buong kwarto, iisa lang ang bangkay. Kaya, hula din ni Raquel na ito ang clue. Nalaman niyang may nakasulat sa ilalim ng bangkay. Kaya, hiniling niya kay Zachary na sipain ang bangkay sa isang tabi. Malinaw na isinasaad ng tekstong ito ang krimen ng bangkay at ang paraan para tabyusin ang sarili. Ginamit ng kriminal na ito ang kanyang kanang paa upang tamaan ang iba. Kaya, dapat niyang tabyusin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang kanang paa. Sa mesa, may timangan din. Kaya, si Zachary, na sumusunod sa utos ni Raquel, ay pinutol ang binti at inilagay ito sa timangan. Pagkatapos, sinubukan ni Raquel na makahanap ng isang bagay na may kaparehong bigat ng binti, na ginagawang balanse ang timangan, ngunit wala pa ring nangyayari, na pinipilit si Raquel na muling kalkulahin ito, baka may namiss siya. Dahil nakalanghap ng sobrang lason na gas, humihingal na si Raquel. Nang makita ang dalagang nakatakip ang bibig ay tumawa ng todo si Catherine na para bang may field trip. Wala nang mas nababagay sa isang kriminal kaysa mamimalipit sa sakit. Nanlalabo ang paningin ni Raquel at hindi siya makahinga. Nalugmok si Raquel, iniisip kung dito ba siya masasawi. Nagpakita si Zachary, hinayla si Raquel sa kanyang mga paa. May pakay pa rin si Raquel kaya hindi niya ito hahayaang masawi dito. Inilagay ni Zachary ang gas mask kay Raquel para maipagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Inilibot ni Raquel ang paningin sa buong kwarto, siguradong may namiss siya. Sa mas maingat na pagtingin, natuklasan ni Raquel ang isang air vent sa kisame. Kaya, binuhat ni Zachary si Raquel, diretsyong ibinato para tingnan. Nagsimulang gumapang si Raquel sa lagusan. Sa dulo ng landas, nakahanap siya ng isang palatandaan at bumalik kay Zachary, binigay sa kanya ang keycard para buksan ang pinto ng bilangguan, pagkatapos ay bumagsak. Nainis si Zachary, kinuha ang card, at tumakbo para buksan ang pinto. Ngunit sa sobrang clumsy, nahati niya ang card sa kalahati. Sa puntong ito, tumawa ng malakas si Catherine, kinukot siya si Zachary. Hiniling ni Zachary na buksan niya kaagad ang pinto dahil nalutas na nila ang palaisipan. Siyempre, hindi yun ginagawa ni Catherine. Ang mga patakaran ay mga panuntunan, at sinira lang nila ang tanging paraan upang makatakas mula sa selda na iyon. Tapos na ang kanilang paghihintay, sinimulan ni Catherine ang paglulunsad ng kanyang pinakadelikado na poison gas sa silid. Sa puntong ito, itinaas ni Raquel ang kanyang ulo para tanungin si Zachary kung naging kapaki-pakinabang na ba siya sa kanya. Walang pakialam si Zachary at pinagpatuloy niya si Raquel. Masasawi lang siya kapag nakatakas na siya sa gusaling ito. Naiintindihan ni Raquel, kahit hindi tiyak, maaaring ito na ang huling paraan. Kinapa ni Raquel ang kanyang bulsa. Hula niya na ito ay isang nasusunog na uri ng gas. Isang bomba sa dingding ang nahulog mula sa bulsa ni Raquel, ngunit dahil nakalanghap ng sobrang lason na gas, si Raquel ay nawalan ng malay. Kailangang mabilis na kunin ni Zachary ang bomba at pasabugan ang buong silid. Sa kabutihang palad, lahat ng hula ni Raquel ay ganap na tama. Ang gas ay nasusunog, kaya ang kapangyarihan ng bomba kapag sumasabog ay higit na nakapipinsala. Sinira nito ang pintuan ng kulungan at matagumpay na kinaladkad ni Zachary si Raquel palabas, kaya pinuri siya ni Catherine. Upang gantimpalaan ang kanilang mga pagsusumikap ngayon, binuksan niya ang susunod na landas para sa kanila. Mabilis na inakay ni Zachary si Raquel, ngunit dahil masyadong mabagal ang paglalakad ni Raquel, maraming beses na siyang hinimok ni Zachary. Ngunit napakabagal pa rin ni Raquel, pinayuhan si Zachary na kung hindi siya makapaghintay, maaari siyang magpatuloy. Nagalit si Zachary at pinagalitan si Raquel. Kung magagawa niya iyon, bakit kailangan niyang isama si Raquel? Kung gusto niyang masawi, dapat siyang maging mas kapaki-pakinabang. Naiintindihan ni Raquel at gusto niyang hilingin kay Zachary na magpahinga ng kaunti para hindi muna mahilo ang kanyang ulo. Nang walang pagpipilian, nakahanap si Zachary ng isang tagong sulok upang dalhin si Raquel doon upang magpahinga. Habang nakaupo, hindi makikita ng surveillance camera ang lugar na ito. Nakatulog na si Raquel at namumutla ang mukha ni Raquel na parang masasawi na kaya nawalan ng interes si Zachary. Sa puntong ito, unti-unti na ring lumalabo ang kanyang paningin, marahil ay dahil din sa nakalanghap siya ng sobrang lason na gas. Nag-click si Zachary sa kanyang dila at nakatulog din. Noong bata pa siya, si Zachary ay inampon ng isang matatandang mag-asawa.
Ang mag-asawang ito ay dalubhasa sa pagkuha ng mga inabandonang bata, pagkatapos ay hindi pag-aalaga sa kanila ng tama hanggang sa sila ay masawi. Nagpatuloy lang ang asawang lalaki ng walang ingat. Habang si Mrs. ay nayayamot na sa paghukay ng mga butas para mailibing ang mga batang iyon, kaya naman agad nakaisip ang matandang asawa. Hindi pa babuhay si Zachary. Hayaan mo si Zachary. Kaya, sa pagbuhos ng ulan, si Zachary, na maliit pa, ay kailangang magdala ng pala para maghukay ng mga libingan para sa mga taong kaedad niya. Nananaginip hanggang sa puntong ito, si Zachary ay ginaising ni Rochelle. Medyo galit siya dahil kay Rochelle kaya napanaginipan na naman niya ang masasakit na alaala na ito. Inip na hinihimok ni Zachary si Rochelle kung nakapagpahinga na siya ng sapat, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakbay. Lumabas ang dalawa sa hallway, tapos nagsalita ang boses ni Catherine ulit. Nagtataka siya kung saan nagpunta sina Zachary at Rochelle. Siyempre, hindi sasabihin ni Zachary sa kanya, kaya sinimulan na ni Catherine ang panunuya kay Zachary. Dalawang taong magkasama, parehong makasarili, na gustong gamitin ang isa't isa upang makamit ang kanilang sariling mga layunin. Ngunit narito, sino ang tool para makontrol ng iba? Upang mahanap ang sagot, kailangan nilang lumahok sa susunod na hamon. Hindi komportableng umalis si Zachary. Pagkatapos ay hinawakan si Rochelle sa binti ng isang bilanggo sa kulungan. Nagmamadaling lumapit si Zachary, pinagsisipa ang braso ng bilanggo, pagkatapos ay hinikayat si Rochelle na mabulok na sana siya doon hanggang sa masawi, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa susunod na challenge room. Dito, naghanda si Catherine ng isang dollhouse. Nagpakita siya sa screen upang ipaliwanag ang mga patakaran sa kanila. Sa hamon na ito, kailangang hatiin ng dalawa ang mga gawain. Sino ang tagapagturo at sino ang manggagawa? Agad na ginampanan ni Rochelle ang tungkulin bilang instructor at pumunta sa stand para tanggapin ang tanong. Mabilis siyang nagkalkula at inutusan si Zachary na ilagay ang male doll sa sofa. Kasunod ay ang babaeng manika sa tabi ng lalaki na patuloy na kinakausap ni Catherine sa pamamagitan ng TV para asarin si Zachary. At mukhang inis na inis si Zachary sa mga bagay na ito. Ang susunod na utos, hiniling ni Rochelle kay Zachary na maglagay ng bandage doll sa harap ng babae, pagkatapos ay ilagay ang isang itim na bag sa kamay nito. Sa utos nito, galit na galit si Zachary. Itinaas niya ang kanyang armas, gustong basagin ang dollhouse na ito, ngunit pinigilan siya ni Rochelle. Nagsalita din si Catherine para payuhan si Zachary. Kung hindi siya sumunod, hinding-hindi makakatakas si Zachary dito. Galit na galit si Zachary, pero wala siyang magawa kundi makinig kay Rochelle. Matapos ilagay ang itim na bag sa kamay ng manika, sumunod naman ang pala. At ito talaga ang pinagdaanan ni Zachary noong bata pa siya. Kinailangan ni Zachary na maghukay ng mga libingan habang ang matandang mag-asawa ay nakaupo sa bahay na tatawa-tawa. Para sa kanila, si Zachary ay isang kasangkapan lamang, isang kapaki-pakinabang na kasangkapan, kaya hahayaan nilang magpatuloy si Zachary na mabuhay. Sobra na ito, hindi na nakatiis si Zachary at umindayog ng armas para durugan ang dollhouse na iyon. Si Catherine ay medyo nag-aatubili, ngunit walang pakialam. Anyway, natapos na ang play na inayos niya para kay Zachary. Dinala sina Zachary at Rochelle sa kabilang kwarto at ngayon ay unang beses na sumulpat sa harap nila si Catherine. Hinihiling ni Zachary na palayain siya kaagad habang gustong malaman ni Rochelle kung ano ang magiging hamon sa silid na ito. Itinuro ni Catherine ang isang inihandang mesa. Nakalagay dito ang dalawang magkaibang syringe. Isang syringe lamang ang hindi mapanganib at ang iba pang syringe ay ang pinakamalakas na lason. Kailangan nilang piliin na mag-inject ng isa sa dalawang syringe na iyon hanggang sa huling patak. Pagkatapos ay bubuksan ang pinto para magpatuloy sila. Hindi na nagpapaliwanag pa si Catherine, saka tumalikod at umalis. Mabilis na tinanong ni Zachary si Rochelle kung alam niya kung alin ang hindi mapanganib, ngunit hindi ito alam ni Rochelle, kaya gusto niyang gamitin ng mabilis ang dalawang uri. Galit na galit si Zachary at sumigaw sa mukha ni Rochelle, baliw ba siya? Ang paggamit ng dalawang syringe ay tiyak na papaslang kay Rochelle. Kung gayon paano siya makakatakas sa gusaling ito? Ibinaba ni Rochelle ang kanyang ulo, tanging alam lamang na humingi ng tawad. Habang mas lalong tumitingin si Zachary, mas lalo siyang naiinis.
Hinawakan niya si Raquel sa leeg, binuhat ito para ipaalam kay Raquel na dito pareho silang dalawa na gamit. Naiinis siya sa mukha ni Raquel na parang malapit na itong masawi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, voluntaryong magiging kasangkapan si Zachary para kay Raquel. Pagkasabi nito ay kinuha niya ang syringe sa kamay ni Raquel at diretsyong itinusok iyon sa katawan niya. Agad ding bumukas ang pinto ng selda pagkatapos noon. Nagsusuray-suray si Zachary sa hallway at nagsisimula ng umikot ang kanyang isip, at pinagsasabihan ng masama ni Zachary si Catherine. Dahil sa kanya, kailangan niyang maalala ang masasakit na alaala na iyon. Sa puntong ito, nagmamadali si Raquel upang tingnan kung okay lang si Zachary. Nakatayo lang si Zachary nang hindi kumikibo, tapos biglang itinutok ang armas sa leeg ni Raquel. Sa puntong ito, gusto na lang niyang pumaslang ng pumaslang. Siyempre, kusang hahayaan ni Raquel si Zachary na tapusin siya. Ngunit bago hayaang gawin iyon ni Zachary, kailangang tanungin muli ni Raquel si Zachary. Ito ba ang gusto ni Zachary? Kung masawi siya, paano makakatakas si Zachary sa gusaling ito? Malakas na sigaw ni Zachary sabay hawak sa leeg ni Raquel. Hanggang ngayon, kailangan pa rin siyang turuan ni Raquel pero hindi ganoon ang iniisip ni Raquel. Pilit pa rin niyang pinapaalalahanan si Zachary kung iyon ang gusto ni Zachary, siya ay ganap na handa na hayaan Zachary na tapusin siya. Sa pagtingin sa walang kaluluwang mukha ni Raquel, muling ngumiti si Zachary at ibinaba ang kanyang side. Bumulong siya sa tenga ni Raquel, na nagpapaalala sa kanya na pinakaayaw niya sa kasinungalingan at hiniling kay Raquel na huwag gumawa ng anumang bagay na magpapapaslang kay Raquel sa sandaling ito. Pagkasabi nito ay pilit na tinulak ni Zachary si Raquel. Habang naguhukay ng libingan si Zachary, masayang nakaupo ang mag-asawang iyon habang nanonood ng TV. Sa puntong ito, nakahukay si Zachary ng isang puting kalansay mula sa lupa. Hindi niya alam kung gaano katagal ito inilibing ng mag-asawa. Kinagat ni Zachary ang kanyang mga ngipin at itinapon ang pala para pumasok sa bahay. Sa puntong ito, natulog na ang matandang mag-asawa. Pinapalabas pa rin ng TV ang movie na talagang nagustuhan ng asawang lalaki, isang pelikula tungkol sa isang cold-blooded assassin. Tumayo si Zachary na tulala habang nanonood ng pelikula, tapos ngumiti siya at ito talaga ang kailangan niyang gawin. Kaya, si Zachary ay palihim na pumasok sa kusina upang kumuha ng kutsilyo. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, pinaslang ni Zachary ang matandang mag-asawa ng walang anumang awa. Pagbalik sa realidad, nang itulak ni Zachary si Raquel, agad niyang naintindihan ang intensyon ni Zachary at tumalikod na siya para tumakbo. Ang kasalukuyang Zachary ay hindi katulad ng alam ni Raquel. Tumakas siya hindi dahil gusto niyang mabuhay, kundi dahil ito ang hiling ni Zachary, kaya hindi siya maaaring masawi dito. Nagwawala na si Zachary dahil sa gamot. Hawak niya ang side na may kasamang mga ngiti habang hinahabol si Raquel. Makakatakbo lang si Raquel at napaatras siya ngunit pilit pa ring bumangon at magpatuloy sa pagtakbo. Sa wakas, tumakbo rin si Raquel sa isang silid, ngunit ang silid na ito ay isang dead end. Hindi na makatakbo si Raquel at huminto siya para ilagay ni Zachary ang kanyang side sa kanyang leeg, tinatanggap ang kasawian na malapit na. Pagkatapos sa sandaling ito, tumunog ang putok ng baril kasabay ng tawa ni Catherine. Tinamaan ng bala sa kamay si Zachary at hindi na niya mahawakan ang side. Nagpakita si Catherine sa likod ng bulletproof na salamin, binabati ang lahat, tinatanggap sila sa kanyang execution room. Sa loob ay nilagyan ng maraming baril, at sa pagpindot lang ni Catherine ng isang buton, magiging target lock kaagad sina Raquel at Zachary. Tawa ng tawa si Catherine, pinupuri ang performance ni Zachary bilang mahusay. Ano ang mas kahanga-hanga kaysa sa pag-upo at pagmasdan ang dalawa sa kanilang katapusan? To be honest, sobrang bilib siya kay Zachary. Humanga sa kung paano nawala ng kontrol si Zachary dahil sa gamot at tinugis ang kanyang kasamahan. Habang nagsasalita siya, lalong nagagalit si Zachary. Tuluyan niyang hindi pinansin ang target, si Raquel, at hinayla ang kanyang side para hampasin ang bulletproof na salamin. Pinaalalahanan ni Catherine si Zachary na maling tao ang pinupuntiryan niya. Pero sa puntong ito, walang pakialam si Zachary. Nagpatuloy siya sa pag-atake, kaya pinaputukan ni Catherine ang binti ni Zachary, na nagpabagsak sa kanya. Nag-aalalang sumugod si Raquel upang tingnan si Zachary, ngunit pinaalis niya ito.
Si Zachary na pinaputukan ng 2 beses ay tila ang sakit na ito ay nakatulong sa kanya upang maging mas malinaw ang ulo ng kaunti. Pagkatapos ay lumingon si Catherine para tawagan si Raquel. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at inaf ang lahat ng ilaw sa silid. Pagbukas nila, sa harap ni Raquel ay may lumabas na pistol. Para balansehin ang lakas sa pakikipaglaban, espesyal na binigay ni Catherine kay Raquel ang baril na ito para makalaban siya kay Zachary. At ang huling mananalo ay gagantimpalaan ni Catherine ng mas malupit na parusa. Habang si Catherine ay parang baliw na tumatawa, si Raquel ay nagsalita para tanungin siya. Ano ang layunin ng lahat ng ito? Ang tanong na ito ni Raquel ay nawalan ng interes kay Catherine at umupo siya para ay lecture si Raquel. Ang isang kriminal ay nagtatanong tungkol sa layunin ng parusa. Walang tinatawag na purpose, kaya kailangan lang ni Raquel at Zachary na libangin siya. Yumuko si Raquel para kunin ang baril at pilit din tumayo si Zachary. Kung gusto ni Raquel na magpaputok, pagkatapos ay magpaputok ng mabilis, udyok ni Zachary kay Raquel. Patuloy pa rin ang pag-provoke ni Catherine kay Raquel. Saglit na pag-iisip, hindi pa rin mapaputukan ni Raquel si Zachary. Galit na galit ito kay Zachary at napasigaw sa mukha ni Raquel. Sa kasalukuyan, hindi niya makontrol ang kanyang pagnanais sa dugo. Kung hindi magpaputok si Raquel, masasawi siya. Hinatak ni Zachary ang baril sa kanyang katawan, binigyan ng isa pang pagkakataon si Raquel. Ngunit ang sagot ni Raquel ay hindi pa rin at ito ang pinili ni Raquel. Kung tatapusin niya si Zachary, wala siyang mapapala para sa sarili niya. At higit sa lahat, ayaw niyang sumunod sa utos ng babaeng Catherine na iyon dahil hindi niya sila gamit ni Zachary. Nakasalalay sa kanila ang tumapos or tapusin. Hinayla ni Raquel ang side ni Zachary sa kanyang leeg. Hindi na nakapagpigil si Zachary at sumigaw sa mukha ni Raquel. Gusto niya itong tapusin habang nakangiti si Raquel. Pilit na ngumiti si Raquel, pagkatapos ay naiinis kay Zachary. Hindi genuine itong pekeng ngiti niya. Pinagtaksilan ito ng mga mata ni Raquel na parang sawi na tao. Ngunit kung ito ay isang tunay na ngiti, sigurado si Zachary na ito ay napakaganda. Ang pag-i-imagine lang na tatapusin si Raquel sa sandaling iyon ay sapat na para maging masaya si Zachary. Pagkasabi nito, pinahit niya ang talim ng kanyang karit para tusokan ang sarili sa tiyan. Bumagsak si Zachary sa harapan ni Raquel na ikinainis ni Catherine. Binuksan niya ang bulletproof glass para sumigaw ng malakas. Akala niya ay isang huwarang kriminal si Zachary, ngunit nagkamali siya. Si Zachary ay isang kabiguan lamang na pumapaslang para masiyahan ang kanyang sariling mga kagustuhan. Si Raquel naman, lumapit si Catherine sa mukha niya at tinuro si Raquel. Sinira ni Raquel ang kanyang pangungusap. Labis ang pagkadismaya ni Catherine na hindi nang ahas si Raquel na magpaputok ng baril. Meron na bang kriminal na walang lakas ng loob na magpaputok ng baril? Nang paparusahan na ni Catherine si Raquel, mahinang umungal si Zachary. Buhay pa rin siya sa kabila ng napakaraming pinsala, na labis na ikinatuwa ni Catherine. Nagmamadali siyang sipin si Zachary sa mukha. Ito talaga ang kailangan niya sa isang kriminal. Nang makitang pinahirapan ni Catherine si Zachary ng ganoon, hindi na kinaya ni Raquel. Itinaas niya ang kanyang baril, hinihiling kay Catherine na palayain kaagad si Zachary. Habang nakatutok ang baril sa mukha niya, hindi pa rin natatakot ang Catherine na iyon, na labis pa ring pinupukaw si Raquel na paputukan siya. Ang dahilan kung bakit siya kumpiyansa ay ang baril na ibinigay niya kay Raquel ay hindi kailanman nagkaroon ng mga bala sa unang lugar. Pinindot ni Catherine ang kanyang control button, sabay turo ng mga machine gun niya kay Raquel. Sa isang boom, itinutok ni Catherine ang baril na hawak ni Raquel, pagkatapos ay tumalikod upang pahirapan muli si Zachary. Sa puntong ito, mahina na si Zachary, pero hanggat hindi pa siya sawi, okay pa rin. Nagpasya si Catherine na gagamutan niya ang mga sugat ni Zachary, pagkatapos ay bigyan siya ng mas malupit na parusa. Sa panunood ng pagpapahirap ni Catherine kay Zachary, naaalala sa isip ni Raquel ang mga hindi kasiya siyang alaala. Gawin mo ang anumang bagay sa kanya, ngunit huwag hawakan si Zachary. Hindi na nakatiis si Raquel at naglabas ng isa pang pistola mula sa kanyang bulsa. Siguradong may mga bala ang baril na ito ni Raquel. Gayunpaman, tiwala pa rin si Catherine na iyon dahil naniniwala siyang hindi maglalakas loob si Raquel na magpaputok ng baril.
Hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay umalangaw ang isang putok ng baril, na naglagay ng bala sa tiyan ng Catherine na iyon. Bagamat pinaputukan, napakayabang pa rin ng babaeng ito. Siya mismo ay hindi inaasahan na si Raquel ay maglalakas loob na magpaputok ng ganoon. Pero hindi mahalaga, hindi ito sapat para tapusin siya. Itinaas niya ang kanyang controller, naghahanda na pinindot ang button para sa mga machine gun na pumutok kay Raquel. Ngunit sa sandaling ito, bumangon si Zachary upang putulin ang kanyang braso, pinaputukan at masaya pa rin ng ganoon, ito ang ugali na nagpagising kay Zachary. Si Catherine ay umuubo ng dugo, ngunit patuloy pa rin ang pagsasalita ng masama kay Zachary. Pero sa puntong ito, wala nang pakialam si Zachary. Binigyan niya si Catherine ng isa pang hiwa para tapusin siya ng tuluyan. Gayunpaman, siya ay buhay pa, nakawili-wili. Naputol ang isang braso at nahiwa ang kalahati ng katawan, dumudugo ng husto si Catherine, ngunit sinusubukan pa ring gumapang sa naputol na braso na nakahawak sa controller, ngunit nasawi siya bago ma-activate ang controller na iyon. Tapos na ang lahat at tumakbo si Raquel para tingnan ang kalagayan ni Zachary. Si Zachary, habang hawak-hawak ang kanyang sugat, ay pinupuri si Raquel para sa mahusay na paggawa. Ang pagpaslang sa Catherine na iyon ay sapat na upang masiyahan si Zachary, kaya ang sugat sa tiyan niya ay baliwala lang. Hinikayat ni Zachary si Raquel na mabilis na sumunod sa kanya. Pareho silang pumunta sa control room ni Catherine. Nablock ang pinto sa likod, ngunit mabilis na nahulaan ni Raquel na ginagamit ni Catherine ang mga device dito para kontrolin ito. Ilang saglit lang ay naisip na niya kung paano bubuksan ang pinto at pareho silang nagpatuloy. Sa puntong ito, natuklasan ni Raquel ang isang pahiwatig sa dingding. Kailangan nilang ipahayag ang kanilang mga pangalan upang mabuksan ang susunod na pinto. Curious si Zachary, pero hindi nag-abalang sumagot si Raquel. Sa paglalakad ng kaunti pa, si Zachary ay nagsimulang mapansin ang isang bagay na mali. Napagtanto din ni Raquel na babalik sila sa simula. Bago pa makapag-isip si Raquel, nakarinig na ng tunog si Zachary. Tumakbo ang dalawa sa unang silid kung saan sila kumuha ng litrato, at ang pinto ng elevator ay nasa likod ng kanilang backdrop ng larawan. Lamingga-lingga si Raquel sa paligid, walang mekanismo para buksan ang pinto. Sa puntong ito, naalala niya ang paalala sa dingding kanina. Kailangan nilang ipahayag ang kanilang mga pangalan sa Diyos. Nakita ni Raquel sa tabi nito ang isang lugar para maglagay ng isang bagay na may sukat na ganap na tumutugma sa kanilang mga name tag, kaya nilagay ni Raquel ang name tag ni Zachary dito. Totoo, bumukas ang pinto ng elevator. May natitira pang name tag ni Raquel, pero hindi na niya kailangan. Itinapon ito ni Raquel nang walang pag-aalinlangan. Nakaupo sa elevator, muling pinuri ni Zachary si Raquel. Napakagaling niya nang maglakas loob siyang paputukan ang Catherine na iyon. Tapos tinanong ni Zachary ang baril ni Raquel. Alam ni Zachary na hindi ito ang binigay ni Catherine kay Raquel, self-defense weapon ito ng dalaga. Palagi itong dinadala ni Raquel sa kanyang bulsa, ngunit ayaw itong gamitin ni Raquel. Ang pagpapakasawi ay kasalanan laban sa Diyos at masasawi lang siya kapag pinaslang siya ni Zachary. Pagkasabi nito, ngumiti si Zachary sa unang pagkakataon kay Raquel. Hindi niya alam kung tatawagan siyang matalino or walang muwang. Pero at least napakahusay ng ginawa ni Raquel sa pagpapaputok niya sa Catherine na iyon. Sa wakas, nakarating na ang elevator sa floor B2. Tumayo si Raquel, tinawag si Zachary para maghanda sa pagpunta, ngunit hindi niya narinig na tumugon si Zachary. Lumingon si Raquel at si Zachary ay nahimatay na dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Sinubukan ni Raquel ang kanyang makakaya na hilahin si Zachary palabas ng elevator, na nag-iiwan ng bakas ng dugo. Dahil sa sobrang bigat ni Zachary, kinailangan siyang idikit ni Raquel sa dingding, pagkatapos ay patuloy na tinatawag ang pangalan ni Zachary. Nagising si Zachary, nakitang dumating na sila, at gustong bumangon para magpatuloy sa paggalaw. Ngunit sa puntong ito, kahit kaunting paggalaw ay nagiging sanhi ng pagdurugo ng husto sa kanyang tiyan. Hindi pinayagan ni Raquel si Zachary na magpatuloy sa paglalakad. Nataranta si Zachary nang makita ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Raquel. Bago pa niya ito kulitin, hinimatay na naman si Zachary. Alam ni Raquel na hindi pa sawi si Zachary, wala lang malay. Hindi niya kayang buhatin si Zachary, kaya nagpa siya si Raquel na maghanap ng gamot para kay Zachary mag-isa.
Si Raquel ay random na pumili ng isang silid at pumasok. Napakadilim sa loob, pero para sa kapakanan ni Zachary, kailangan pa ring umalis ni Raquel. Biglang nagliyab ang mga kandila sa kwarto. Nahulog ang isang kandila at nagbuga ng lilang usok. Tumalon si Raquel, iniisip kung anong uri ng usok ang may matamis na lasa. Muli siyang kumurap at lahat ay nawala. Sa harap ni Raquel ay isang pedestal na may libro sa ibabaw. Lumapit si Raquel para suriin ang sitwasyon. Sa aklat na iyon ay may mga tanong na humihiling kay Raquel na ipahayag ang kanyang pangalan at ang kanyang mga kasalanan dahil kinasusuklaman ng Diyos ang mga nagsisinungaling. Kaya kung si Raquel ay maglakas loob na magsinungaling, hindi siya mapapatawad. Ang unang tanong ay ang pangalan ni Raquel. Nakatayo si Raquel sa harap ng pinto, binabasa ng malakas ang pangalan niya, at agad na bumukas ang pinto. Kahit hindi naiintindihan, kailangan pa rin ni Raquel na magpatuloy sa loob. Sa paglalakad ng kaunti, ang nakikita sa mga mata ni Raquel ay isang upuan at isang vial. Ang mga mahiwagang salita na lumilipad sa langit ay humihiling kay Raquel na aminin ang kanyang kasalanan. Ang mangkok na iyon ay magiging katibayan ng kasalanan ni Raquel, at ang susunod na pinto ay magbubukas lamang kapag isiniwalat ni Raquel ang kanyang tunay na kasalanan. Kumikislap muli, nawala ang usok. Sa harap ni Raquel ay isang napakalaking salamin. Nagpakita ang mga salita sa salamin para tingnan ni Raquel ng diretso ang sarili. Siya ba ay isang kordero ng Diyos or isang dyablo? Mahigpit na hinawakan ni Raquel ang vial. Hindi pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tanong na ito dahil nakikita lang niya ang sarili sa salamin. Dahil sa sagot ni Raquel, nabasag ang salamin. Tila inis at muling pinaalala si Raquel. Ito ay pagtatapat upang kolektahin ang bawat piraso upang mahanap ang tunay na pagkatao ni Raquel. Nang matapos itong magsalita ay nabasag agad ang salamin. Dinampot ni Raquel ang isa sa mga piraso ng salamin at patuloy na lumalabas ang mga salita na nagpapaalala kay Raquel kung hindi niya maalala ang kanyang mga kasalanan. Makakatulong ito kay Raquel na maalala ang mga kasalanang iyon at ang trabaho ni Raquel ay tanggapin lamang ang mga ito. Pagkatapos noon, dinala si Raquel sa ibang kakaibang lugar. Sa sandaling ito, may boses ng isang lalaki na humihiling kay Raquel na hawakan ang piraso ng salamin sa kanyang kamay, na inihayag ang mga kasalanan ng kanyang nakaraan. Kaagad, iba't ibang larawan ang lumabas sa mga dingding. Naiintindihan naman agad ni Raquel at gusto ng boses na hiwain niya ang mga painting na ito. Kaya mahigpit na hinawakan ni Raquel ang piraso ng salamin sa kanyang kamay, hinihiwa ang lahat ng mga painting na nakikita niya. Nag-iba na naman ang eksena. Sa pagkakataong ito, isang painting lang ang lumabas, isang pagpipinta ng mga tupa. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa painting. Nagpakita ang ama at ina ni Raquel, inanyayahan si Raquel na sumama sa kanila. Gustong-gusto ni Raquel na sumama sa kanila, ngunit sa ngayon ay hindi ito posible, kailangan muna niyang iligtas si Zachary. Kaya hinawakan ni Raquel ang piraso ng salamin at diretsyong hiniwa ang pagpipinta ng pamilya ng tupa. Umalangaw ang paghihinagpis ng mga magulang ni Raquel at ang pagpipinta ay umaagos ng sariwang dugo. Kinuha ni Raquel ang vial na kinuha niya kanina, iniipon ang bawat patak ng dugo dito. Pagkatapos nito, ibinalik si Raquel sa madilim na pasilyo na iyon. Wala na siyang oras, kailangan niyang mabilis na makahanap ng gamot para mailigtas si Zachary. Isang hakbang lang, napansin ni Raquel na ang kanyang mga yapak ay matangkad na pula, na tila mula sa dugo, ngunit hindi ito pinansin ni Raquel at patuloy na sumusulong. Sa wakas, narating na niya ang pintuan ng isang silid na naglalabas ng kakaibang tunog. Binuksan ni Raquel ang pinto at pumasok. Sa loob ay isang piano na may nakalagay na libro. Ang susunod na tanong para kay Raquel, ano ang kanyang kasalanan? Kung gusto niyang mapalaya, kailangang ialay ni Raquel ang kasalanang iyon sa Diyos. Ang pinakamahalaga ay kung makikilala pa ba ni Raquel ang kanyang kasalanan. Sa pagbabasa hanggang sa puntong ito, napansin ni Raquel sa likod ng piano ay isang pagpipinta ng isang anghel. Sa kanyang ulo, mabilis siyang nagkalkala. Kailangan niyang madungisan ang anghel na ito ng bote ng dugo na nakuha ni Raquel kanina. Diretso niya itong itinaboy sa painting at nawawala rin ang usok. Isang malakas na ingay ang umalangaw, na nagbigay kay Raquel ng matinding sakit ng ulo. Sa sandaling ito, isang lalaki ang sumulpat sa likod, kaya medyo natakot si Raquel. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Gary, ang pari ng simbahang ito,
pati na rin ang tao ng palapag na ito. Gustong malaman ni Gary kung bakit pumunta dito si Raquel. Natatarantang sagot ni Raquel, gusto niyang maghanap ng makakapigil sa pagdurugo. Alam na alam ni Gary na hinahanap ito ni Raquel para kay Zachary, pero kailangan din niyang ipaalala kay Raquel na walang makakapigil sa pagdurugo ni Zachary. Kung kailangan ni Raquel ang mga gamit na iyon, kailangan niyang bumaba sa palapag ni Daniel. Nakikinig si Raquel, ngunit hindi pa rin lubos na naiintindihan. May paraan ba para bumaba ang elevator na iyon? Kung pupunta si Raquel ng mag-isa, hinding-hindi ito magiging posible. Pero kung sasama si Gary, aakayin niya ito pababa sa ibabang palapag. Medyo nag-aalala si Raquel dahil ito ang kanilang unang pagkikita. Lolokohan ba siya ni Gary? Bilang isang pari, tiniyak ni Gary sa kanya na tiyak na hindi siya maglilinlang sa sinuman. Gayunpaman, upang matulungan siya, kailangang pumasa si Raquel sa isang maliit na pagsubok sa kanyang una. Gusto niyang malaman kung ano ang tunay na pagkatao ni Raquel, pagkatapos ay ipinaalala kay Raquel na hindi na kailangang magbigay ng padalos-dalos na sagot. Dito siya maghihintay kay Raquel na mahanap ang sagot sa puso niya. Tinitigan ng mabuti ni Raquel si Gary. Sa puntong ito, siya lang ang makakatulong sa kanya, ngunit humihingi pa rin siya ng ilang oras kay Gary. Kailangan niya munang makita sandali si Zachary, at pumayag naman agad si Gary. Tumakbo si Raquel palabas ng kwarto at nakita si Zachary na kinakaladkad ang sarili sa hallway. Galit na galit siya sa pag-alis ni Raquel nang hindi siya ginaaysing. Pagkatapos ay sinabi ni Raquel kay Zachary ang problemang kinakaharap nila. Kailangan niyang bumaba sa palapag ni Dr. Daniel para maghanap ng gamot para matigil ang pagdurugo ni Zachary. Siyempre, hindi papayag si Zachary. Matapos ang lahat ng pagsisikap na umakyat dito ngayon ay gustong bumalik pababa, sinubukan ni Zachary na tumayo hawak ang kanyang side, ngunit sa kasalukuyan ang side na ito ay masyadong mabigat para sa kanya, na nagpapatunay na ang katawan ni Zachary ay hindi na maayos. Kaya lumuhad si Raquel sa harap ni Zachary. Ngayon lang, nakiusap siya kay Zachary na tulungan siya. Sa nakikitang tame time si Raquel, wala na si Zachary sa mga pagpipilian. Bumagsak si Zachary para pag-usapan ang ibang issue. Kung gusto ni Raquel na bumaba sa floor B5, malamang na kailangan niyang pumunta ng mag-isa. Dahil sa puntong ito, kung susundin ni Zachary si Raquel, masasawi lang siya. Kaya, dito muna siya matutulog sandali. Bago umalis si Raquel, may isang pabor si Zachary na hihilingin sa kanya. Kung maaari, gusto niyang bumalik si Raquel sa kanyang palapag at kumuha siya ng kutsilyong nakatabi sa silid. Nang matapos siyang magsalita ay nahimatay kaagad si Zachary. Pagkagawa ng kanyang desisyon, bumalik si Raquel upang ipahayag ang kanyang nais kay Gary sa kondisyon na hindi niya sasaktan si Zachary. Tinanggap ito ni Gary at inakay si Raquel sa elevator. Nakatayo sa loob, tinanong ni Gary si Raquel kung bakit niya pinoprotektahan si Zachary. Habang sumasagot, malabong naamoy ni Raquel ang pamilyar na amoy na nagmumula sa kanya. Nakarating na sila sa floor B3 nanograms babaeng Catherine na iyon. Pinaalalahanan ni Gary si Raquel na lumabas ng elevator, ngunit ang kanyang kahilingan ay bumaba sa sahig ni Daniel. Malumanay pa ring umupo si Gary para magpaliwanag kay Raquel para makababa sa susunod na palapag kailangan niyang hanapin ang pinagmumulan ng kuryente sa kulungang ito at iyon ito. Ngunit hindi rin iyon madali. Ang kulungan na ito ay itinayo ni Catherine, na nagpakulong ng maraming kriminal na naghahanap ng pagsisisi dito. Ngayon ay sawi na siya, kaya wala nang makakakontrol sa kanila. Kung gustong iligtas ni Raquel si Zachary, kailangan niyang hanapin ang pinagmumulan ng kuryente para buksan ang elevator sa susunod na palapag. Tinanggap ni Raquel ang responsibilidad at nagmamadaling umalis. Makalipas ang ilang sandali ay nahanap na niya ang pinagmumulan ng kuryente. Gayunpaman, napakaraming mga bilanggo dito. Nang makita si Raquel, lumundag sila upang salakayin siya, na pinilit na ilabas ni Raquel ang kanyang baril at magpaputok bilang pagtatanggol sa sarili. Sinubukan ni Raquel na tumakbo sa control room ni Catherine. Pagpasok sa silid, nagulat si Raquel nang matuklasan na nawala na ang katawan ng babaeng iyon, ngunit sa puntong ito, wala nang oras para pag-isipan iyon. Mabilis na tumakbo si Raquel sa control panel, isinara muna ang pinto ng silid, pagkatapos ay kinokontrol ang mga machine gun sa bilangguan upang tapusin ang mga bilanggo. Sino mang maglakas loob na humarang sa kanyang daan, ipinapadala niya sila sa ibang realm.
Pinaputok ni Raquel ang mga baril, pinaslang ang lahat hanggang sa wala ng humarang sa kanyang daraanan. Pagkatapos ay huminto siya at sa pagkakataong ito, biglang nanunuya ang boses ni Catherine kay Raquel. Akala niya ay isa lamang walang kaluluwang bata si Raquel. Sinong mag-aakalang maglalakas loob si Raquel na pumaslang ng iba para lang mailigtas si Zachary ng ganoon. Ngayon naiintindihan na ni Catherine, napaka-selfish ni Raquel, handang gawin ang lahat para lang mapaslang siya ni Zachary. Pagkasabi nito ay naglaho ang anino ng babaeng Catherine na iyon. Wala nang pakialam si Raquel at mabilis na tumakbo para buksan ang circuit breaker, pagkatapos ay bumalik kay Gary. Sa puntong ito, curious na tinanong ni Gary si Raquel kung paano niya naon ang circuit breaker ng palapag na ito. May humarang ba sa daan niya? Tapat ding inamin ni Raquel na meron at inalis na niya ang lahat ng ito. At ang dahilan kung bakit, dahil lamang nakaharang sila sa kanyang daraanan. Bahagyang sumimangot si Gary, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-akay kay Raquel pababa sa floor B4. Paglabas ng elevator, agad na ginabayan ni Gary si Raquel. Sa palapag na ito, kailangan niyang i-on ang circuit breaker sa kontrol ng temperatura ng tubig. Hindi masyadong naiintindihan ni Raquel kung bakit kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito. Para kay Gary, bahagi ito ng pagsubok para matukoy niya kung anong klaseng tao si Raquel. Naiintindihan ni Raquel ang kanyang intensyon. Gusto niya itong usisin, pero hanggang doon na lang. Sa puntong ito, natuklasan ni Raquel ang libingan kung saan itinulak ni Zachary si Edgar ng walang bangkay, na labis na naguluhan kay Raquel kung bakit nagkaganyan. Ngunit hindi binibigyan ni Gary ng panahon si Raquel para malaman ito. Inakay niya si Raquel sa koleksyon ng mga libingan ni Edgar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kasaysayan ng lalaking iyon. Para kay Gary, mabuting anak si Edgar. Ang mga libingan na ginawa ng lalaking iyon sa palapag na ito ay para sa mga kapas-palad na tao. Ang mga taong iyon ay dapat na nagpahinga sa ilalim ng mainit na lupa dito at muling nagkatawang tao. Pero ngayon, tuluyan na silang winasak ni na Raquel at Zachary. Kaya pala nagalit si Edgar sa kanila. Biglang muling tumunog ang tawa ni Edgar, at nagpakita ang lalaki sa harap ni Raquel, na nagpatalon sa kanya. Ganoon na naman, hindi maintindihan ni Raquel kung bakit paulit-ulit niyang nakakaharap itong mga multo ng mga sawi na tao. Lumayo si Raquel, gustong makaalis sa palapag na ito. Ilang kamay ang lumabas mula sa lupa, humawak sa mga paa ni Raquel, dahilan para medyo nataranta siya. Pagkatapos ay dinurog din ni Raquel ang kamay na iyon, dahilan para tumunog ang matinding hiyaw nito, na sinundan ng hindi mabilang na iba pang mga kamay na nagpakita. Pero hindi na nag-alinlangan pa si Raquel, dinurog niya silang lahat at dumaan. Nakatayo lang si Gary sa likod na nagmamasid, hindi pa rin niya matukoy kung si Raquel ay isang anghel or isang demonyo. Tumatakbo si Raquel sa pasilyo patungo sa silid kung saan nauna nang nabasag ni Zachary ang dingding upang iligtas siya mula kay Edgar. Nasa dulo mismo ng kwartong ito ang water control panel. Mabilis itong natuklasan ni Raquel at sumulong upang buksan ang control panel at i-on ito. Pagkapindot pa lang nito ay muling nagpakita ang anino ni Edgar. Tinanong niya si Raquel, na nagtatanong kung bakit ganoon ang pakikitungo niya sa mga kamay na iyon. Nais lamang nilang tulungan sila ni Raquel na makapasa, hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa kanya. Kapag nagawa na ito ni Raquel, naiintindihan din ni Edgar ang karakter ni Raquel. Napakamakasarili niya, handang manakit ng iba para sa kanyang sariling kapakanan. Tumawa si Edgar, na nagpapaalala kay Raquel na sa kalaunan ay kailangang magdusa si Zachary tulad ng mga taong ito. Medyo natigilan si Raquel nang marinig ang mga salitang ito mula kay Edgar. Kailangan niyang mabawi ang kanyang katahimikan at bumalik upang hanapin si Gary. Muli, tinanong niya si Raquel tungkol sa mga taong humarang sa kanya. Matigas pa rin ang sagot ni Raquel, aalisin niya ang sinumang maglakas loob na humarang sa kanyang landas. Hindi na hinahayaang magtanong pa si Gary, hinimok ni Raquel si Gary na mabilis na bumaba sa susunod na palapag. Paglipas ng palapag ni Edgar, ang palapag sa ibaba ay kay Daniel na. Paglabas ng elevator, sinabi ni Gary kay Raquel ang tungkol sa lalaking iyon. Si Daniel, tulad ng alam niya, ay isang taong mapili, ngunit isa ring maayos at dedikadong tao. Hula niya ay maayos na nakaayos ang gamot sa mga istant. Bago pa matapos si Gary, pinutol na siya ni Raquel.
Humingi siya ng pahintulot kay Gary na bumalik sa palapag ni Zachary para kumuha ng para sa kanya at pumayag naman agad si Gary. Kailangan lang hanapin ni Raquel ang gamot sa palapag na ito. Pagkatapos ay bababa sila sa palapag ni Zachary. Pagkasabi nito ay umalis na si Gary. Natulala si Raquel, ang lugar na ito ay napuntahan niya. Pero ito rin ang lugar na nag-iwan ng higit na impresyon sa kanya dahil dito sila nag-promise ni Zachary sa isa't isa. Kapag tinulungan ni Raquel si Zachary na makatakas mula sa gusaling ito, iyon ang oras na tatapusin ni Zachary si Raquel. Sa pag-iisip nito, biglang may nagpakita na berdeng bagay, na nakakatakot kay Raquel. Hinabol nito si Raquel kaya tumakbo na lang siya. Nadapa si Raquel at bumagsak sa lupa, at nawala rin ang berdeng bagay na iyon. Nang walang oras para mag-isip, tumakbo si Raquel sa operating room para maghanap ng gamot, at nawala na rin ang katawan ni Dr. Daniel. Tungkol naman sa gamot, sinuri ni Raquel ang buong silid, ngunit wala siyang nakita. Si Raquel ay nagpatuloy sa ibang mga silid upang maghanap, ngunit ang mga resulta ay pareho. Humihingal siyang tumakbo pabalik sa elevator. Nang tanungin ni Gary, sinisisi niya si Gary. Sinabi niya sa kanya na may gamot sa palapag na ito, ngunit hinanap niya ang lahat at wala man lang nakitang gamot. Kaya ngayon gusto ni Raquel na bumalik kay Zachary. Nang marinig ito, sinisisi ni Gary si Raquel bilang kapalit. Bakit hindi niya naisip na sa kanya ang mga bagay na ito? Lahat ng trahedya ng mga taong ito ay ganap na dulot ni Raquel at Zachary. Tapos tinanong niya ulit si Raquel, gusto pa ba niyang tumungo sa B6? At least sa floor na iyon, makakahanap si Raquel ng mga benda na iniwan ni Zachary. Samantala, sa panig naman ni Zachary, patuloy niyang pinapanaginipan ang mga eksena mula sa kanyang pagkabata. Matapos tapusin ang matandang mag-asawang iyon, agad na umalis si Zachary sa bahay at naglakad sa panggabing kalsada. Isang sasakyang dumaraan ang bumuhos sa kanya ng tubig. Lumabas ang babae sa kotse para humingi ng tawad kay Zachary, ngunit nang makita niyang puno ng dugo si Zachary na may hawak na kutsilyo, kinilabutan siya ng husto. At syempre, pinapante siya ni Zachary sa isang mapayapang paglalakbay. Pagkatapos noon, pumasok si Zachary sa sasakyan at natulog magdamag. Kinaumagahan ay may matandang kumatok sa bintana para gisingin si Zachary. Inihanda na ni Zachary ang kutsilyo, hinihintay na lamang niyang ibaba ang kanyang bantay para atakihin siya. Ngunit nang malaman niyang bulag ang matanda, tumigil si Zachary. Nang yayain ng matanda sa kanyang tahanan para kumain, agad namang pumayag si Zachary. Habang kumakain ay niyaya niya si Zachary na tumuloy sa kanya. Ang dahilan ay napakasimple, siya ay nag-iisa at nais ng kasama. Hindi sinabi ni Zachary na gusto niya or tumanggi. Kaya noong gabing iyon, tumuloy si Zachary sa bahay ng matanda. Masyadong malamig, at kinailangan ni Zachary na humiga sa sofa. Hindi siya makatulog, kaya't bumangon siya, kinuha ang kutsilyo, at tumingin sa silid ng matanda. Malapit ng kumilos, kinailangan ni Zachary na muling mag-isip. Ang pagpaslang sa matandang ito ngayon ay hindi magtatapos sa kanyang panlalamig. Kaya, binago ni Zachary ang kanyang target at pumunta sa lungsod. Habang gumagala sa isang eskinita, isang lasing na lalaki ang dumaan sa mukha ni Zachary. Pagkatapos, tinapos kaagad ito ni Zachary sa isang iglap. Matapos tapusin ang lalaki, hindi pa rin natatapos ang panlalamig ni Zachary. Naiinis na bumalik si Zachary sa bahay ng matanda. Sa puntong ito, lumabas ang matanda sa kanyang silid at tinanong si Zachary kung saan siya nagpunta. Umabot siya para hawakan ang mukha ni Zachary at agad niyang napagtantong dugo iyon. Nang matuklasan, tapat na inamin ni Zachary na nakapaslang lang siya ng isang lalaki. Gayunpaman, ang matandang ito ay hindi nagpakita ng sorpresa or takot, malumanay lamang na nagtanong kay Zachary kung ano ang gusto niyang susunod na gawin. Kinaumagahan, maagang umalis ng bahay ang matanda. Nanatili rin si Zachary sa bahay, hindi lumalabas. Pero hanggang gabi, hindi pa rin siya bumabalik. Kaya, kinailangan ni Zachary na lumabas upang maghanap, para lamang malaman na siya ay malupit na pinaslang. Comfortable pa ring nakaupo ang mga salarin habang nagbibilang ng pera mula sa kanyang pitaka. Bumungad sa kanila si Zachary at nang makitang napakabata pa ni Zachary, hindi pa natakot ang dalawang ito hanggang sa inilabas ni Zachary ang kutsilyo sa harap nila. Ang dalawang ito ay namutla sa takot, ngunit sa puntong ito, huli na para tumakas. Walang awang tinapos sila ni Zachary.
Sa sandaling ito, mayroon siyang sagot. Ano ang gusto niyang gawin? Siyempre, gusto niyang tapusin ang mga masayang mukha. Nagsindi ng apoy si Zachary habang ninanamnam ang nakakatuwang pakiramdam na ito. Bumalik sa realidad, napakahina na ngayon ni Zachary. May lumabas na lalaki sa harap ni Zachary. Kakaiba, si Dr. Daniel ito. Nang makitang malapit ng masawi si Zachary, nagpa siya siyang tulungan si Zachary na pumanaw ng mapayapa. Nagising agad si Zachary na nagulat. Malinaw na pinaslang na niya si Daniel. Kaya, paano siya nagpapakita dito? Nang makita ang nalilitong mukha ni Zachary, masayang nagpaliwanag agad si Daniel sa kanya. Alam ni Daniel na ang isang tulad ni Zachary ay tiyak na hahabulin pa rin ang kanyang biktima, at ang palapag ni Daniel ay nasa itaas mismo ng palapag ni Zachary, kaya't naghanda siya ng kaunti para sa kanyang sarili. Inalis ni Daniel ang coat niya. Sa loob ay isang bulletproof vest, salamat na kayang tanggapin ni Daniel ang isang pag-atake mula kay Zachary. Galit na galit si Zachary ngayon, kung hindi pa siya sawi, ngayon ay tatapusin niya siya ng isa pang beses. Humakbang si Zachary para salakayin si Daniel, pagkatapos ay muling bumagsak. Sa sobrang lakas ng paggalaw ay muling dumudugo ang sugat ni Zachary at bumubuhos ang dugo na ikinatawa ni Daniel. Pinayuhan niya si Zachary na sa puntong ito ay wala na siyang magagawa. Kaya bakit hindi sila magdeklara ng tigil ng kaunti? Dahil si Daniel, sa kabila ng pagkakaroon ng proteksyon, ay nasugatan din. Pagkatapos ay nagtanong si Daniel tungkol sa kinaroroonan ni Raquel. Ngumiti lang si Zachary at nagsalita ng masama sa mukha niya. Ano ang gagawin ni Zachary kung nasaan si Raquel? Pagkatapos ay ipinaalam ni Zachary kay Daniel na napaslang na niya si Raquel. Kaagad, nawala ang mayabang na mukha ni Daniel, napalitan ng sobrang galit na ekspresyon. Pinagsalitan ng masama ni Daniel si Zachary dahil sa pagnanakaw ng kanyang biktima. Matagal nang nais ni Daniel ang mga mata ni Raquel. Kaya, paano magkakaroon ng karapatan ang isang basurang tulad ni Zachary na tapusin siya? Walang pakialam si Zachary at sinabi niya kay Daniel na si Raquel na mismo ang humiling sa kanya na tapusin siya, kaya si Zachary lang ang maaaring pumaslang kay Raquel. Ang mga pananakot na salitang ito na may mapanghikayat na tono ay nagpapatawa ng malakas kay Daniel. Dahil sa mga salitang ito, kinumpirma ni Daniel na buhay pa si Raquel. So, may bago siyang proposal kay Zachary. Ang hindi pagpaslang kay Raquel ay ayos din, ibibigay niya ang gawaing iyon kay Zachary. Ngunit pagkatapos na tapusin si Raquel, dapat dukitin ni Zachary ang mga mata ni Raquel at ibigay ito sa kanya. Kung papayag si Zachary, gagamutan ni Daniel ang mga sugat niya. Agad na itinaas ni Zachary ang kanyang side. Ang daming nasabi at hindi pa rin nakakaintindi. Wala siyang pakialam kung maganda ang mata ni Raquel or kung ano pa man kay Daniel. Pero para sa kanya, kailangang may mga mata ang mga tao, buhay man or sawi. Kaya, tinanggihan ni Zachary ang alok ni Daniel. Hindi pinipilit ni Daniel si Zachary kundi tumalikod at umalis na lang. Gusto ni Zachary na bigyan ng hiwa ang taong ito, ngunit lumalala ang sugat, nawawalan ng maraming dugo at agad na bumagsak si Zachary. Samantala, itinungo ni Gary si Raquel sa floor B6. Mabilis na naalala ni Raquel ang itinuro sa kanya ni Zachary at nagmadaling pumunta sa kung saan niya unang nakilala si Zachary. Sa tabi nito ay ang silid na ginagamit ni Zachary. Ang pagpasok sa silid ay isang magulo na eksena. Napakagulo sa loob na may iisang sofa chair lang at manipis na kumot. Malamig na lamig ang pagtulog dito, at biglang napaisip si Raquel. Pagkatapos ay naghahalongkat siya sa mga drawer na naghahanap ng gamot at bendahe. Walang gamot, mga benda lang. Habang tumitingin sa paligid ng silid, nakita ni Raquel ang isang gusot na piraso ng papel sa sahig. Sa pagkakaalam niya, hindi marunong magbasa si Zachary. Kaya, ano ito? Curious si Raquel at dinampot niya ang kutsilyo sa mesa, pagkatapos ay bumalik kay Gary. Sabay silang bumalik sa floor B2. Nagmamadali si Raquel, tumatakbo para hanapin si Zachary, ngunit hindi niya ito nakita kahit saan. Bumalik siya para tingnan si Gary, at agad itong tumanggi. Ayon sa kasunduan, nangako siyang hindi niya hahawakan si Zachary, kaya wala siyang alam sa mga bagay na ito. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang mga bagay na ito ay nangyayari dahil narito si Raquel. Tanong ni Gary kay Raquel, nakita ba niya ang katawan ni Dr. Daniel kahit saan? Siyempre, hindi nakita ni Raquel.
Naniniwala siyang nasawi na si Daniel, ngunit hindi iyon iniisip ni Gary. Si Daniel ay isang maingat na tao, kaya tiyak na siya ay buhay. Walang pakialam si Raquel at sa puntong ito, gusto lang niyang iligtas si Zachary. Akmang tatalikod na siya para umalis, hinarang siya ni Gary. Simula nang magpakita si Raquel sa gusaling ito, lahat ay ginulo niya. Matagal nang pinagmamasdan ni Gary si Raquel. Kaya kung gumawa siya ng masama, siya mismo ang hahatol sa kanya. Ngunit ang katotohanan na naghahanap si Raquel ng gamot para kay Zachary ay nagpabalik-balik sa kanya ng kaunti. Ngunit marahil si Gary ay naglagay ng pag-asa sa maling lugar. Napabuntong hininga si Gary, nananangis na pagkatapos ng paglalakbay upang makahanap ng gamot kasama si Raquel, nakumpirma niya na siya ay isang makasarili at malupit na tao. Kaya muli, dapat tanungin ni Gary si Raquel, bakit gustong iligtas ng isang malupit na katulad niya si Zachary? Ang sagot ni Raquel ay nananatiling pareho. Sumumpa pa rin si Zachary sa Diyos na tatapusin siya. Kaya, kailangan niyang iligtas si Zachary para matupad niya ang kanyang panata. Sinugod ni Gary si Raquel at tinanong siya, hindi lahat ng panata ay napatunayan ng Diyos at maraming tao ang nanumpa sa Diyos. Ngunit ilan ang nakatupad sa mga panata na iyon? At nasaan ang katibayan na tutuparin din ni Zachary ang kanyang panata? Ang pagsasabi na ito ay sapat na. Oras na para hatulan si Raquel. Binuksan ni Gary ang kanyang Biblia. Umusok ang usok mula sa Biblia, na nagpapasakit sa mga mata ni Raquel. Sa oras na imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malaking ahas na sumulpot sa kanyang harapan, kaya takot na tumakas si Raquel. Si Raquel ay nagmamadaling pumasok sa isang silid at nakita si Zachary na mabigat na kinakaladkad ang kanyang sandata. Masyado siyang natakot at tumakbo para himukin si Zachary na tumakbo ng mabilis or lalamunan sila ng ahas. Galit na itinulak ni Zachary si Raquel pababa, at saka lang nawala ang ilusyong iyon. Sa pag-aakalang may ibabalik si Raquel na magandang balita, sino ang mag-aakalang haantong sa ganito si Raquel? Umupo si Zachary, nagmamadaling humingi ng tawad sa kanya si Raquel dahil hindi siya nakahanap ng gamot na maibabalik. Alam na ito ni Zachary dahil nainom na ng lalaking iyon ni Daniel ang lahat ng gamot. Ang inaalala niya ngayon ay ang hiniling niya kay Raquel na kunin para sa kanya. Ito ang kutsilyo mula sa floor B6, na ibinalik ni Raquel. Kinuha niya ito sa kanyang bulsa at ibinigay kay Zachary. Masayang tinanggap ito ni Zachary at sinabi kay Raquel na ito ang unang sandata na ginamit niya. Ang paghawak nito muli ay mas lalong nakasisiguro si Zachary. Ngayon upang ipagpatuloy ang paglalakbay, gustong tumayo ni Zachary at kumilos pero pinigilan siya ni Raquel. Nagdala rin siya ng mga benda, kaya dapat ay i-bandage niya muna si Zachary. Sumigaw si Zachary, hindi pinayagan si Raquel na hawakan siya. Tulad ng sinabi ng babae na si Catherine tungkol kay Zachary, siya ay isang halimaw, at ang mga halimaw ay karaniwang nabubuhay ng napakahirap. Kaya hindi na kailangang mag-alala ni Raquel tungkol doon. Tumayo si Zachary, pinaalalahanan si Raquel na walang gamot, ang tanging pagpipilian ay magpatuloy sa paglipat. Kung ayaw pumunta ni Raquel, iiwan siya dito. Kaya itinuro ni Raquel ang lupa kung saan may bakas ng dugo at dapat itong dugo ni Daniel matapos makipagkita kay Zachary. Kasunod lang nito, mahahanap na nila ito at magkakaroon ng gamot para kay Zachary. Naglalakad ang dalawa sa madilim na koridor. Sa puntong ito, nagsalita si Raquel upang tanungin si Zachary kung bakit patuloy niyang tinatawag ang kanyang sarili na isang halimaw. Tinanong kaagad ni Zachary si Raquel, ayon sa kanya, ano ba ang tao? Ano ang dapat gawin upang maging tao? At kung isa siyang halimaw, ano ang pinagsisisihan ni Raquel na pinaslang siya ng halimaw? Nang marinig ito ni Raquel ay agad itong itinanggi. Hindi niya sinasadya iyon, ang makitang seryoso si Raquel ay hindi na siya inabala ni Zachary na asarin siya. Sa paglalakad ng kaunti pa, nagsimulang mag-usisa muli si Raquel, ngunit sa pagkakataong ito ay curious na si Raquel sa kanyang sarili. Hindi na niya alam kung ano siya. Napatingin si Zachary kay Raquel na may pagtataka sa mukha. Simula nang maghanap ng gamot si Raquel at bumalik, kakaiba na ang kinikilos niya. Narating ng dalawa ang isang sanggang bahagi ng daanan nang matuklasan ni Raquel ang isang putol na painting. Nang mausisa ito, tumakbo si Raquel upang tingnan ito. Nang may lumabas na puting ahas mula sa loob, mabilis na nag-react si Zachary, tumakbo para itulak si Raquel sa tabi, pagkatapos ay hinihimok siyang mabilis na humanap ng paraan palabas.
Naiintindihan din ni Raquel ang intensyon ni Zachary at agad na tumakbo para maghanap. Nang matagpuan ni Raquel ang pintuan patungo sa labasan, huminto rin ang ahas sa pakikipaglaban kay Zachary at dumulas muli sa siwang ng dingding. Malakas na kinaladkad ni Zachary ang kanyang sandata patungo sa kinaroroonan ni Raquel, pagkatapos ay biglang nagulat nang matuklasan ang isang puwang sa itaas ng ulo ni Raquel. Bumaba ang puting ahas para salakayin si Raquel. Muli, inilabas ni Zachary ang lahat ng kanyang lakas, nagmamadaling hatiin ang ahas sa kalahati, na iniligtas si Raquel. Pagkatapos ng pag-ataking iyon, tuluyan nang bumagsak si Zachary at hindi na siya makapagpatuloy sa paggalaw. Sinubukan ni Raquel na kumbensihin si Zachary na maupo dito at magpahinga, hinahayaan siyang hanapin si Daniel para magdala ng gamot para sa kanya. Ngayon lang natanong ni Zachary si Raquel tungkol sa nangyari sa kanya. Bakit naging ganito si Raquel simula nang bumalik siya? At sa mukha nitong guilty ang pagpunta ng mag-isa, masasawi lang si Raquel. Sinusubukan pa rin ni Raquel na kumbensihin si Zachary na mayroon siyang baril para sa pagtatanggol sa sarili. Sumigaw si Zachary at kinuha ang baril ni Raquel. Wala nang bala, kaya ano ang plano ni Raquel na gawin para sa pagtatanggol sa sarili? Huminga ng malalim si Zachary at tinanong si Raquel. Dahil kaya sa pangakong tatapusin siya kaya nagmamalasakit si Raquel sa buhay at kasawian nito. Wala talaga siyang isip, at walang Diyos sa mundong ito. Hindi ito pinaniwalaan ni Raquel at mabilis na itinanggi ang sinabi ni Zachary, ngunit kahit ganoon, hindi niya mapapatunayan na may Diyos. Hindi na nakipagtalo si Zachary kay Raquel at bumagsak. Gusto na niyang matulog at magagawa ni Raquel ang lahat ng gusto niya. Bago umalis si Raquel, binigay ni Zachary ang kutsilyo sa kanya. Hindi niya alam kung magagamit ito ni Raquel, pero at least magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya. Kinuha ni Raquel ang kutsilyo at nanumpa kay Zachary na sa pagkakataong ito ay magiging kapaki-pakinabang siya sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Raquel ang kutsilyong ibinigay sa kanya ni Zachary. Determinado siyang hanapin si Dr. Daniel at ibalik ang gamot para iligtas si Zachary. Kasunod ng bakas ng dugo, pumasok si Raquel sa isang madilim na pasilyo. Sa di kalayuan sa pagtakbo, nakita na ni Raquel ang isang kuneho na sumulpat sa kanyang harapan. Curious na hinahabol ni Raquel ang kuneho na iyon. Pagkatapos ay dumiretso siya sa isang napakalalim na butas. Nang magising si Raquel, nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang kabaong kasama ang lalaking si Edgar sa harap niya, tinatanggap si Raquel pabalik. Kumunat ang noo ni Raquel, pinaalalahanan si Edgar na huwag hamarang sa kanyang daraanan dahil kailangan niyang maghanap ng gamot para mailigtas si Zachary. Siyempre, hindi papayag si Edgar. Sinipa niya ang takip ng kabaong, ikinulong si Raquel sa loob. Ngunit hindi ito makakapigil sa determinasyon ni Raquel. Gamit ang kutsilyong ibinigay sa kanya ni Zachary, isang beses tinusok ni Raquel ang takip ng kabaong. Agad na nagbago ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata sa interrogation room ni Catherine. Mahigpit na nakagapos si Raquel sa isang upuan. Nagpakita si Catherine, tumatawa ng malakas. Pagkatapos, kinuriyent niya si Raquel, kaya napasigaw ang dalaga. Hindi nagtatagal ang sakit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, dinala si Raquel sa ibang silid. Sa loob, may salamin lang at ang mukha sa salamin ay kay Catherine. Hindi hinahayaan na may hamarang sa kanya, kinuha ni Raquel ang kutsilyo at diretsyong tinusok sa salamin. Pero biglang nagbago ang mukha ni Zachary na ikinagulat niya. Napaluhod si Raquel, nagsimulang maalala ang ibinabala sa kanya ni Gary. Paano kung hindi tanggapin ng Diyos ang panata ni Zachary, at hindi man lang naniniwala si Zachary na totoo ang Diyos? Kung gayon sino ang tutupad ng pangako nila ni Zachary kung masawi si Zachary? Hindi na nakatiis si Raquel at sumisigaw na gusto na niyang pigilan ito. Kaagad, dinala si Raquel pabalik sa dambana ni Gary. Nakatayo siya sa harap ni Raquel, nagtatanong kung bakit siya pumunta dito mag-isa. Iniwan na ba niya si Zachary? Hindi nag-abala si Raquel na sumagot, iminumungkahi lamang ni Gary na ibunyag ang kinaroroonan ni Dr. Daniel. Hindi alam ni Gary ang kinaroroonan ni Daniel, ngunit dahil sa ilang malupit na aksyon ni Daniel, kinumpiske ni Gary ang kanyang gamot. Kaya sa kasalukuyan, si Gary ang may gamot. Gayunpaman, hindi madali para sa kanya na ibigay ito kay Raquel. Nanginginig na itinutok ni Raquel ang kutsilyo sa mukha ni Gary.
Bahagya pa ring ngumiti si Gary, na nagpapaalala kay Raquel, naglakas loob siyang hawakan ang kutsilyo ni Zachary para harapin siya. Alam ni Gary ang lahat kahit hindi sabihin sa kanya ni Raquel, dahil siya mismo ang nagdala kay Zachary sa building na ito. Nagsimula na namang lumabo ang paningin ni Raquel at natunaw ang figure ni Gary sa lilang ambon, tanging boses niya lang ang natitira. Una tungkol kay Dr. Daniel, siya ay isang kalmado at maingat na tao, kumikilos lamang kung ito ay nakikinabang sa kanyang sarili. Para kay Zachary, para sa kanya, napakadalisay at simple ni Zachary. Dahil lang sa kagustuhan ni Raquel na mapaslang kaya kinailangan ni Zachary na tiisin ang lahat ng sugat na ito. Inakusahan ni Gary si Raquel na kasalanan niya ang lahat. Muli, nagsalita si Gary para tanungin si Raquel, sino siya, at ano ang gusto niya. Hindi masagot ni Raquel ang tanong na ito, kaya nag-isip siya na siya ang mastermind sa likod ng lahat, isang mangkukulam na nagpapagulo sa gusaling ito. Nagpa siya siyang husgahan si Raquel ngayon din. Sa isang kisap mata, dinala na si Raquel sa korte. Si Gary, sa harap ng madla, ay nagsimulang akusahan si Raquel. Siyempre, hindi aaminin ni Raquel ang kanyang mga kasalanan. Kaya, nag-imbita siya ng ilang saksi para mas mahirapan si Raquel na makipagtalo. Sa turn, ang babaeng Catherine, lalaking Edgar, at Dr. Daniel ay nagpakita bilang mga saksi. Nagtalo sila kung sino ang unang makakasuhan kay Raquel. Pagkatapos, nagpa siya si Gary na hayaan muna si Catherine dahil may dahilan siya na siya ang pinaka-naapektuhan. Ngumiti si Catherine at ipinahayag na ginamit ni Raquel ang kanyang inosenteng mukha para manlinlang ng iba. Gaya nga ng sinabi ni Gary, kinumpirma rin niya na si Raquel ay isang mangkukulam. Alam niyang hindi aaminin ni Raquel, kaya naghanda siya ng ebidensya. Binuksan ni Catherine ang controller para i-replay ang video segment kung saan lumahok sina Zachary at Raquel sa kanyang dollhouse challenge. Sa oras na iyon, inutusan ni Raquel si Zachary na sundin ang kanyang mga salita. Kaya, naniniwala si Catherine na nakikita lang ni Raquel si Zachary bilang isang tool. Kung hindi pa iyon sapat, ipinakita ni Catherine kay Gary ang video ng pagpapaputok sa kanya ni Raquel. Galit na galit si Catherine dito at nagsasalita ng masama sa mukha ni Raquel. Siya ay isang hukom, ngunit pinaslang ng isang kriminal. Kung hindi mangkukulam si Raquel, ano siya? Sa puntong ito, nagpakita si Dr. Daniel, tumatakbo upang pigilan si Catherine. Ngumiti siya, hinihiling kay Catherine na i-play ang natitirang bahagi ng video, ang bahagi pagkatapos. Sa part na ito, pagkatapos mapaputukan, tumawa si Catherine, pinaputukan pero tumatawa pa rin. Maliwanag, tuwang-tuwa si Catherine sa pagpapaputok. Kaya, bakit sinisisi si Raquel ng ganito? Si Catherine ay hindi nakaimik, hindi nagawang pabulaanan si Daniel, kaya lumingon siya para humingi ng tulong kay Gary. Inakusahan pa rin niya si Raquel bilang isang mangkukulam, at gusto niyang malunod ng parusa si Raquel. Kaagad pagkatapos, bumalot kay Raquel ang agos ng tubig. Nakatayo dito si Raquel ngunit hindi pa rin nagpapakita ng anumang takot, na ikinagalit ni Catherine, nagsasalita ng malakas. Ito ay sapat na, hinampas ni Gary ang mesa, nilusaw ang agos ng tubig na iyon, pagkatapos ay lumingon upang pagbabantaan si Catherine. Ito ay isang korte, hindi isang bilangguan. Gayunpaman, dinala ni Catherine ang kanyang mga gawi sa pagpapahirap sa bilanggo dito, kaya pinaalis niya si Catherine. Ang susunod na magbibintang kay Raquel ay ang lalaking si Edgar. Tumayo si Edgar at nagsimulang magsalita. Alam niyang si Raquel ang taong naglibing ng ibon sa palapag ni Zachary. Kaya simula noon, naramdaman ni Edgar na magkahawig sila ni Raquel. Nang malaman ni Edgar na gustong masawi ni Raquel, gumawa siya ng magandang libingan para kay Raquel na natatakpan ng mga rosas, para lamang matugunan ang kanyang kagustuhan. Pero medyo matigas ang ulo ni Raquel. Si Raquel ay hindi nakinig sa payo ni Edgar, ngunit nakinig lamang kay Zachary at sa wakas ay pinaslang ito. Nang nakahiga sa libingan na iyon, napagtanto ni Edgar na si Raquel ay isang makasarili na tao. Isang taong makasarili na handang manakit ng iba para lang matugunan ang sariling kagustuhan. Dahil doon, natukoy ni Edgar na si Raquel ay isang mangkukulam. At ang gusto ni Edgar na parusa para kay Raquel ay pagpaslang sa pamamagitan ng pagtusok. Agad na itinaas si Raquel. Sa ibaba ay makikita ang isang napakadelikadong spike trap. Pero kahit ganon, wala pa ring sinasabi si Raquel kay Edgar.
Kaya muling nagsalita si Edgar, pinayuhan si Raquel kung may gusto siya tutuparin niya ang lahat para kay Raquel. Sa puntong ito, sinigawan ni Gary si Edgar na huminto. Narinig na niya ang lahat ng akusasyon ni Edgar, bagamat napakamapanghikayat. Ngunit ang aksyon ng pagtrato kay Raquel ngayon ay hindi siya mapalagay, bakit may pakialam pa rin si Edgar sa taong pumaslang sa kanya. Tila sa puso ni Edgar ay nahuhumaling pa rin siya kay Raquel, kaya naman nagdesisyon siyang tanggalin ang karapatan ni Edgar na manghusga sa ngayon, hindi na niya hinayaang tumanggi si Edgar. Ang susunod na tao, si Dr. Daniel, ay umakyat. Ngumiti siya, bamantong hininga na sa wakas ay turn na niya. Dito ay kumpiyansa niyang sinasabing naiintindihan niya si Raquel, kaya kusa siyang pumasok sa huli. Nagsimula ang lahat nang makilala niya si Raquel sa interview. Sa oras na iyon, si Daniel ay naghahanap ng isang perpektong pares ng mga mata. Isang pares ng mga mata na malinaw na buhay pangunit tila sawi sa loob. At pagkatapos ay nakilala ni Daniel si Raquel, na may isang pares ng mga mata na tumutugma sa kanyang imahinasyon. Lumapit si Daniel kay Raquel para tingnan ang mukha nito. Oo, eksakto, ang walang kaluluwang mukha na ito. Ito ay nagpapatunay na ang kaluluwa ni Raquel ay hindi na maliligtas. Nagsimulang tumawa si Daniel na parang baliw. Tanging kapag nagsalita si Gary ay humihinto siya. Pagkatapos nito, pinatalsik niya ang lahat ng mga saksi at sinimulan ang kanyang paghatol.